Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras kang nanonood ngayon. Malay mo, habang tahimik kang nakikinig ngayon, may kwento ring naghihintay sa lugar ninyo. Kwentong puno ng sakripisyo, pangarap na napigil ng kahirapan at pusong kahit paulit-ulit sinaktan ng buhay ay hindi pa ring natutong maging madamot. Sa baryo ng San Alipio, may isang ilog na tila kasama na sa paghinga ng mga tao. Sa umaga, doon naglalaba ang mga nanay habang nagkukwentuhan tungkol sa presyo ng bigas. Sa tanghali, doon dumadaan ang mga bangkero na may dalang gulay, isda at sako ng palay. Sa hapon, nagkukumpulan naman ng mga bata sa mababaw na bahagi ng pampang. Nagtatawanan habang pinapagalitan ng matatanda dahil baka biglang tumaas ang tubig mula sa kabundukan. Pero para kay Dario Vilmores, hindi lang ilog ang ilog na yun. Para sa kanya, iyon ang saksi sa halos buong buhay niya. Doon siya unang tinuruang lumangoy ng kanyang ama. Doon niya unang narinig ang tawa ng kanyang ina habang pinupulot nito ang tsinelas niyang inanod ng tubig. Doon din niya unang naramdaman na may kaya siyang gawin na hindi kayang gawin ng iba. Ang humarap sa takot kapag ang ibang tao ay umatras na. 23 anyos na si Dario. Matangkad, kayummangi, malapad ang balikat dahil sa araw-araw na pagbubuhat ng sako sa palengke at may mga palad na makakapal na parang hindi na kailanman nakatikim ng pahinga. Hindi siya palabiro. Hindi rin siya madaldal. Madalas kung may magsasalita sa kanya, ngingiti lang siya ng kaunti, saka yuyuko muli sa ginagawa. Dario, anak, ang aga mo na namang aalis. Mahinang tawag ni Aling Neria mula sa lumang papag sa sulok ng kanilang maliit na bahay. Nakahiga ito, nakabalot kang kalahati ng katawan sa manipis na kumot kahit mainit ang panahon. Mula nung ma-stroke ito 2 taon na ang nakalipas, hindi na ito nakalakad ng maayos. May araw na kaya nitong umupo, may araw naman na kahit pagsubo ng lugaw ay kailangan pa ng tulong. Lumapit si Dario, bit-bit ang lumang tuwalyang isinasabit niya palagi sa balikat. Ma, sandali lang ako, maghahakot lang ako sa palengke, tapos dadaraan ako kina Mang Tasyo kung may kailangang kumpunihin na bangka. Hindi ka pa kumakain. Ngumiti si Dario kahit walang laman ng tiyan. Kakain ako doon. May tira raw na pandesal si Aling Minda. Alam ni Aling Neria na nagsisinungaling ang anak. Alam niyang kapag sinabi nitong kakain sa labas, ibig sabihin nun ay uunahin muna nitong bilhan siya ng gamot bago isipin ng sariling gutom. Napapikit ang matanda, pinigil ang luham gustong tumulo. Anak, bulong niya. Kung hindi lang ako nagkasakit, siguro nasa Maynila ka na. Siguro natupad mo na yung pangarap mong maging rescuer. Natigilan si Dario. Saglit niyang tinignan ang lumang bag na nakasabit sa pader. Nandoon pa rin ang kupas na papel mula sa training center sa Maynila. Ang liham na nagsasabing pasado siya sa unang pagsusulit para sa Disaster Response Scholarship. Ilang taon na rin mula nung dumating iyon. Ilang taon na rin mula nung itabi niya ang pangarap dahil mas kailangan ng kanyang ina ang anak kaysa sa kailangan ng mundo ng isa pang tagapagligtas. Huwag niyo na pong isipin na yun, ma, sabi niya, pinilit gawing magaan ang boses. Hindi naman tumatakbo ang pangarap, nag-iintay lang. Pero ikaw ang naghihintay, anak, baka mapagod ka. Lumapit si Dario at inayos ang unan nito. Hindi ako mapapagod sa inyo. Hindi na nakasagot si Aling Neria. Pinisil na lamang niya ang kamay ng anak. Sa higpit ng hawak niyang iyon, naramdaman ni Dario ang bigat ng mga salitang hindi na kayang sabihin ng ina. Pasensya, pangihinayangan, at pagmamahal na masakit tanggapin kapag alam mong pareho kayong biktima ng buhay. Paglabas si Dario ng kanilang bahay, sinalubong siya ng amoy ng basang lupa. Nasa gilid sila ng baryo, malapit sa Pampang, sa isang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Kapag malakas ang ulan,
tumutulo ang bubong. Kapag mainit, halos maluto sila sa loob. Pero iyon lang ang naiwan sa kanila matapos mamatay ang kanyang ama sa sakit sa baga. Sa daan papuntang palengke, nadaanan niya si Lilet Mayuga, ang tindera ng kakanin na laging may pulang panyo sa ulo at laging may ngiting tila may tinatagong lihim. "Oh, Dario," tawag nito. "Hindi ka na naman nag-almusal, ano? Alam mo na agad-agad. Kitang-kita sa mukha mo, parang galit ka sa mundo kapag gutom ka." Napangiti si Dario. "Hindi ako galit, nag-iisip lang. Inaabutan ka na ng gutom sa kakaisip mo." Dumampot si Lilet ng isang supot ng puto at iniabot sa kanya. "Oh, huwag kang tatanggi. May bayad yan kapag yumaman ka na rescuer." Umiling si Dario. "Lilet, nakakahiya na. Lagi mo akong binibigyan." Mas nakakaiya kung hihimatahin ka sa palengke tapos ako pa ang sisihin dahil nakita kitang gutom. Napatawa ng mahina si Dario. Kinuha niya ang supot at tumanggo. "Salamat. Babayaran ko rin ito." Hindi ko sinabing kailangan mong bayaran agad. Saglit itong tumingin sa kanya. Lumambot ang muka. "Kamusta si Aling Neria?" "Masakit pa rin ang kalahati ng katawan. Pero mas maayos ang gising niya ngayon. Sabihin mo, dadalhan ko siya ng suman mamaya." "Masaya siya noon." Ikaw?" Tanong ni Lilet halos pabulong. "Kailan ka sasaya?" Hindi agad nakasagot si Dario. Sa halip, iniba niya ang tingin sa kalsada. Kapag hindi na iniinda ni Mama ang sakit niya. Alam ni Lilet na iyon ang laging sagot ni Dario. Lagi nitong inuuna ang iba. Lagi nitong isinusuko ang sarili. At iyon ang pinakamasakit sa kanya. Makita ang isang mabuting taong parang unti-unting kinakain ng responsibilidad. Pagdating ni Dario sa palengke, sunod-sunod agad ang trabaho. Nagbuhat siya ng mga sako ng bigas mula sa truck ni Mang Ador. Naglipat ng kahon-kahong gulay sa pwesto ni Aling Minda. Nag-ayos ng sirang gulong ng kariton ni Jumrex. Hindi siya nagreklamo kahit pawis na pawis, kahit kumikirot ang likod, kahit alam niyang ang kikitain niya sa buong umaga ay halos sapat lang sa 2 klase ng gamot ng ina. "Dario!" Sigaw ng isang lalaki mula sa gilid ng munisipyo. Paglingon niya, nakita niya si Kapitan Orencio Daluya, nakasuot ng malinis na polo, makintabang sapatos at may hawak na pamaypay kahit nasa lilim. Katabi nito si Brixon Taleon, anak ng may-ari ng malaking tindahan ng hardware sa bayan, laging nakagel ang buhok at may niting mapanlait. "Halika nga rito," utos ni Kapitan Orencio. Lumapit si Dario, punas ang pawis sa noo. "Ano po yun, Kap?" "Totoo bang marunong kang magkumpuni ng generator?" "Opo, kung simpleng sira lang." "May generator sa barangay hall, ayaw umandar. Tignan mo mamaya." "Opo. Magkano po ang bayad?" Nagkatinginan sina Orencio at Brixon. Pagkatapos ay natawa si Brixon na parang may narinig na biro. "Bayad? Grabe ka naman, Dario. Serbisyo sa barangay iyon," sabi ni Brixon. Tahimik na tumingin si Dario sa kanya. Si Kapitan Orencio naman ay ngumisi. "Tutal, taga rito ka naman. Tumulong ka na lang. Hindi ba gusto mong makatulong sa kapwa?" "Gusto ko pong tumulong, Kap. Pero kailangan ko rin pong bumili ng gamot ni Mama." Nawala ang ngiti ni Orencio. "Lahat na lang ba ng galaw mo may kapalit?" Sumikip ang panga ni Dario, pero nanatili siyang mahinahon. "Hindi po kapalit ang hinihingi ko. Bayad lang po sa trabaho." Mas lumapit si Brixon. "Alam mo, kaya ka hindi umaasenso kasi masyado kang mataas mangarap. Dati gusto mong maging rescuer, di ba? Ngayon, tignan mo. Kargador ka pa rin. Mekaniko kapag may sira. Mangingisda kapag walang maibuhat. Pwede mo namang tanggapin na hanggang dyan ka lang." May ilang taong nakatingin. May ilan ding umiwas, ayaw makialam. Sanay na sila sa ganitong eksena. Ang mahirap kapag lumaban, bastos. Kapag nanahimik, api. Saglit na tahimik si Dario. Ramdam niya ang init sa mukha, pero hindi siya sumagot ng masama. Naalala niya ang ina.
Naalala niya ang gamot. Naalala niya na minsan, kahit tama ka, talo ka pa rin kapag wala kang kapangyarihan. Sige po, sabi niya sa huli. Titignan ko mamaya. Pero kung kailangan ng pyesa, hindi ko po kayang sagutin iyon. Tumawa si Kapitan Orencio. Ayan, marunong ka rin palang makisama. Tumalikod si Dario at bumalik sa paghakot. Sa bawat sako na pinapasan niya, parang may dagdag na bigat ang mga salitang narinig niya. Hanggang dyan ka lang. Ilang beses na ba niyang narinig iyon? Mula sa mga kaklase niyang nakapagkuleyo, mula sa mga taong may pera, mula sa mga opisyal na magaling mangako tuwing eleksyon, at minsan sa pinakamadilim na gabi, mula rin sa sarili niyang isip. Bandang hapon, matapos ang trabaho sa palengke, dumaan si Dario sa tabing ilog. Naandon si Mang Tasio Balgos, ang matandang bangkero na may balat na kulubot na sa araw at matang tila kabisado ang bawat galaw ng tubig. "Oh, Batang Pagong, bakit ang mukha mo parang pinagalitan ng buwan?" "Wala po." Kapag sinabing wala, ibig sabihing marami. Dinura ni Mang Tasio ang nanunuwing na nga sa lupa. "Si Orencio na naman." Hindi sumagot si Dario. "Ayaan mo na. Ang taong walang ginawa kundi mangliit, kadalasan maliit din ang tingin sa sarili." "Madali pong sabihin yun, Mang Tasio." "Oo, mahirap lunukin pero totoo." Tumingin ang matanda sa ilog. "Naalala mo nung bata ka, takot na takot kang lumusong sa malalim. Tinulak niyo po kasi ako." "Hindi kita tinulak. Binitawan ko lang para malaman mong kaya mong lumutang." Napangiti si Dario sa unang pagkakataon ng araw na iyon. Hindi lahat ng paglubog katapusan. Dagdag ni Mang Tasio, minsan dun mo malalaman kung gaano kalakas ang katawan mo at kung gaano katigas ang ulo mo. Hindi na po ako bata, kaya nga mas kailangan mong maalala. Tiningnan siya ng matanda. "Dario, hindi kasalanan ng mangarap kahit mahirap ka. Ang kasalanan, hayaan mong kumbinsihin ka nilang wala kang karapatang mangarap." Tumahimik si Dario. Sa tubig, nakita niya ang sariling refleksyon. Pagod, maitim sa araw, may gasgas sa pisngi mula sa kargang kahoy, ngunit buhay. Buhay pa. Ibig sabihin, may pwede pang ipaglaban. Sa kabilang dako ng probinsya, sa isang pribadong sasakyan na bumibiyahe palayo sa Maynila, nakaupo si Celestina Ravelo sa likod, tahimik na nakatingin sa bintana. May kinakausap siyang abogado sa telepono, ngunit ang tingin niya ay nasa dalawang batang natutulog sa katabing upuan. Ang kambal niyang sina Nilo at Naya. "Ma'am Celestina," sabi ng abogado sa kabilang linya, "sigurado po ba kayong sa San Alipio muna kayo titigil? Malayo po yun sa regular security route natin." "Kaya nga doon ako pupunta sa Bilino." Mahinahon niyang sagot. "Kailangan ng mga anak ko ng lugar na hindi sila kilala. Kailangan nilang makahinga." "Pero si Gael po." "Alam ko." Tumigas ang boses ni Celestina. "Kaya nga hindi niya dapat malaman agad kung nasan kami." Ibinaba niya ang tawag at hinaplos ang buhok ni Naya. Sa labas, unti-unting nagbabago ang tanawin mula sa matataas na gusali patungo sa mga bukid, puno at bundok. Mayaman si Celestina, bilyonarya. Kilala sa negosyo, iginagalat sa boardroom, kinakatakutan ng mga kalaban. Pero sa harap ng mga anak, isa lang siyang ina. Isang inang takot na takot mabigo. Hindi niya alam na sa baryong patutunguhan nila ay may isang binatang halos isuko na ang sariling pangarap para sa kanyang ina. At hindi rin alam ni Dario habang nakaupo siya sa tabing ilog at pinipilit lunukin ng pagod ay may paparating na pamilya na magbubuas ng bagong kabanata sa buhay niya. Nang dumilim na, umuwi si Dario dalang maliit na supot ng gamot at kaunting bigas. Naabutan niyang gising pa si Aling Neria, nakatingin sa pinto na parang kanina pang naghihintay.
Nakabili ka? Tanong nito. Opo. Iniabot niya ang gamot, saka inilapag ang bigas. May dala rin pong suman si Lilit. Sabi niya, para raw sa inyo. Ngumiti ang matanda. Mabait na bata yun. Opo. Hindi mo ba napapansin? Ang alin? Wala. Napangiti si Aling Neria. Bata ka pa nga eh. Napakamot si Dario sa batok, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin ng ina. Pagkatapos niyang luto ng lugaw, pinakain niya ito, saka inayos ang lampara. Sa labas, naririnig ang huni ng kuligrig at mahinang agos ng ilog sa di kalayuan. Anak, sabi ni Aling Neria nang akala ni Dario ay tulog na ito. Kapag dumating ang araw na may pagkakataon kang baguhin ang buhay mo, huwag mo akong gawing dahilan para tumanggi. Natigil si Dario sa paghuhugas ng mangkok. Ma, hindi ko sinasabing iiwan mo ako. Sinasabi ko lang, huwag mong ikulong ang sarili mo sa sakit ko. Lumapit si Dario sa tabi ng papag. Kayo po ang dahilan kung bakit lumalaban ako. Pero sana, isang araw, lumaban ka rin para sa sarili mo. Hindi nakasagot si Dario. Umupo siya sa sahig, isinambal ang likod sa dingding at tumingin sa kisame nilang may tagpi ng yero. Sa puso niya, may kung anong kirot na matagal na niyang tinatakasan. Pangarap, pagod, takot, pagmamahal. Lahat iyon naghalo-halo sa katahimikan ng gabi. Sa baryo ng San Alipio, walang nakakaalam na may isang mag-iinang parating. Walang nakakaalam na ang tahimik na ilog na saksi sa pagkabata ni Dario ay magiging daan para makilala siya ng mga tao mula sa mundong hindi niya kailanmang inakalang maaabot. Pero sa gabing iyon, bago pa magbago ang lahat, isa lang ang klaro. Si Dario Velmores ay hindi bayani sa paningin ng marami. Isa lang siyang anak na pagod na, pero patuloy pa ring bumabangon bago sumikat ang araw. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung tagasan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang pinakikinggan mo ang buhay ni Dario, ay may makilala ka ring tao sa paligid mo na tahimik lang, hindi sikat, hindi mayaman, pero araw-araw palang lumalaban para sa pamilyang mahal niya. Kinabukasan matapos ang gabing kinausap ni Aling Neria si Dario tungkol sa pangarap niyang tagal nang naisasantabi, mas maaga pa sa tilaok ng manok ay gising na ang binata. Hindi man niya inamin na natili sa isip niya ang sinabi ng ina, sana isang araw lumaban ka rin para sa sarili mo. Habang nag-iigip siya ng tubig sa poso malapit sa kanilang bahay, paulit-ulit iyong umaalinggawang sa utak niya. Barang may pintong matagal nang nakasara sa dibdib niya na muling kumatok. Ngungit nang narinig niya ang mahinang ubo ni Aling Neria mula sa loob, agad ding nawala ang pag-iisip niya sa sarili. Inuna niyang magpainit ng tubig, magluto ng lugaw at durugin ng gamot na kailangang inumin ng ina pagkatapos kumain. Anak, Tawag ni Aling Neria habang inaabutan siya ni Dario ng baso ng tubig. May trabaho ka na naman ba sa palengke? Opo, tapos baka tumulong ako kina Ma'am Tasyo sa pantalan. May bangka raw na tumama sa bato kahapon. Magpahinga ka rin. Pag may oras po, lagi mong sinasabi yan, parang utang na hindi nababayaran. Napangiti si Dario, ngulit kapansin-pansin ang pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Kapag nakaluwag-luwag tayo pangako. Hindi na pinahaba ni Aling Neria ang usapan. Alam niyang ang bawat pangako ng anak ay hindi para sa sarili nito, kundi para sa kanilang dalawa. Iyon ang masakit. Ang kabutihan ni Dario ang siyang unti-unting nagpapabigat sa puso nito. Pagkatapos niyang ayusin ang kumot ng ina, lumabas na si Dario dala ang lumang bag na may lamang piraso ng tinapay, maliit na wrench at basang tuwalyang lagi niyang isinasabit sa balikat. Sa labas, malamig pa ang hangin. May ambon sa mga dahon ng saging at ang ilog ay tahimik pa, tila walang bahid ng panganib. Pagdating niya sa palengke, sinalubong siya agad ni Lilet Mayuga na naghahanda ng paninda.
Dario, hoy! Tawag nito habang inaayos ang bilaw ng kutsinta. May balita ka na ba? Balita saan? May mga bagong tao raw na darating sa lumang hasyenda sa may silangan, yung lupaing matagal nang walang nakatira. Baka turista lang. Hindi raw, may kasamang malaking sasakyan, driver at parang yaya. Sabi ni Junrex, galing Maynila. Hindi gaanong interesado si Dario. Sa dami ng kailangang gawin, ang mga bagong dating sa baryo ay hindi pasok sa mga bagay na dapat niyang pagtuunan ng pansin. Pero sa San Alipio, kahit maliit na galaw ng estranghero ay nagiging usapan, lalo na kung may kasamang sasakyang makintab at mukhang hindi sanay dumaan sa lubak-lubak na kalsada. Kung sino man sila, sana hindi sila maligaw. Sabi lang ni Dario, "Grabe ka talaga, wala ka bang curiosity sa katawan?" "Meron. Curious ako kung magkano na naman ang itinaas ng gamot ni Mama." Napahinto si Lilit, saka bumuntong hininga. "Kaya minsan gusto kitang batukan eh." "Bakit?" "Kasi parang bawal kang maging bata, parang bawal kang magtaka sa mundo." Hindi nakasagot si Dario. Kinuha na lang niya ang sako ng sibuyas mula sa likod ng truck at binuhat papunta sa tindahan ni Aling Minda. Samantala, sa makipit na daan papasok ng San Alipio, dahan-dahang umuusad ang itim na SUV ni Celestina Ravelo. Ang dating tanawin ng salamin, gusli at malalaking billboard ay napalitan na ng palayan, niyugan, tindahang yari sa kahoy at mga batang nakasakay sa bisikletang walang preno. Sa likod, nakaupo si Nilo at Naya, parehong nakadikit ang mukha sa bintana. "Mami, may kalabaw!" sigaw ni Naya, puno ng tuwa. "Hindi yan kalabaw, baka yan," kukontra ni Nilo, kahit hindi rin siya sigurado. Ngumiti ng bahagya si Celestina ng unang pagkakataon matapos ang ilang araw na pagod at pag-aalala. "Kalabaw yun, Nilo." "Si?" sabi ni Naya. Tinaasan ng kilay ang kambal. "Hindi mo naman alam, nanghuhula ka lang." "Nanghula ako ng tama." Sa harap, tahimik na nagmamaneho si Morven Sikat, ang matapat na driver ni Celestina. Katabi nito si Ate Bruna, ang yaya ng kambal. Hawak ang maliit na bag na puno ng gamot, bimpo at merienda. "Ma'am, maingat na," sabi ni Morven. "Malapit na po tayo sa bahay, pero medyo sira ang daan papasok. Baka mabagal po tayo." "Ayos lang, mas mabagal, mas mabuti." Napatingin si Ate Bruna kay Celestina. "Ma'am, sigurado po ba kayo na hindi na muna tayo nagdadagdag ng security?" "Mas maraming security, mas madaling mapansin. Dito, Celestina Ventura muna ang pangalan ko, hindi Ravelo." Tumahimik si Bruna. Alam niyang kapag buo na ang desisyon ng kanyang amo, mahirap na itong kontrahin, pero ramdam niya ang takot sa ilalim ng pagiging kalmado ni Celestina. Hindi iyon takot ng babaeng mahina. Takot iyon ng ina na alam na kahit gaano karami ang pera niya, ay may mga taong handang gamitin pati ang sarili niyang mga anak para saktan siya. Nang makarating sila sa lumang bahay sa silangang bahagi ng baryo, tumambad sa kanila ang malawak na lupang matagal nang napabayaan. May lumang punong mangga sa gilid, may balon na hindi na ginagamit, at isang bahay na bato at kahoy na halatang matagal nang walang nakatira. Hindi ito kasing ganda ng mansyon nila sa Maynila, ngunit may katahimikang hindi mabibili sa siyudad. "Dito tayo titira?" tanong ni Nilo, halatang nag-aalinlangan. "Pansamantala lang yun," sabi ni Celestina. "May wifi ba dito?" tanong ni Naya. Napatingin si Bruna kay Morven, pareho silang nagpipigil ng tawa. "Meron," sabi ni Celestina, "pero hindi buong araw." "Mami!" Napasimangot si Naya habang si Nilo naman ay tahimik na tumingin sa mga puno. Sa totoo lang, natatakot siya. Sanay siya sa elevator, guard, malinis na kwarto at paaralang may mataas na bakod. Dito, naririnig niya ang huni ng ibon, kahol ng aso at lagaslas ng ilog sa di kalayuan. Maganda pero bago, at lahat ng bago sa kanya ay may kasamang kaba. Hindi pa man sila nakakapagpahinga,
Kumalat na agad sa baryo ang balita tungkol sa bagong dating. Sa tindahan ni Aling Minda, halos lahat ay may sariling bersyon. Mayaman daw pero nagpapanggap lang, sabi ni Junrex habang umiinom ng soft drinks. Baka artista, dagdag ni Aling Minda. Baka may tinataguan, bulong ng isang matandang lalaki. Narinig iyon ni Kapitan Orencio habang dumadaan. Kaagad itong tumigil na parang nakasinghot ng oportunidad. Bagong residente? Tanong niya. Dapat bumisita sila sa barangay hall para maayos ang papeles. Sa totoo lang, hindi papeles ang habol niya. Gusto niyang malaman kung may pera ang mga bagong dating at kung paano niya ito mapapakinabangan sa baryo. Sa di kalayuan, narinig ni Brixon Taleon ang usapan at ngumiti. Kung mayaman yan, Kap, dapat mauuna tayong makipagkilala, baka investors. Hindi mo ko kailangang turuan, sagot ni Orencio. Ako ang kapitan dito. Habang nagbubuo na ng sariling plano ang mga taong sanay kumapit sa yaman ng iba, abala naman si Dario sa pantalan. Kasama niya si Mang Casio sa pagkumpuni ng isang bangkang may bitak sa ilalim. Pawis na pawis siya, may grasa sa braso at basang-basa ang tsinelas sa putik. Balita ko, may dumating na taga Maynila, sabi ni Mang Tasio habang nagpapako ng kahoy. Opo, nabanggit ni Lilet. Huwag kang basta magpapadala sa kinang ng sasakyan nila. Minsan ang mga taong galing sa malaking bahay, mas maraming sirang dala kaysa sa atin. Tao rin naman po sila. Tama, kaya nga huwag mong husgahan agad, pero huwag mo ring sambahin. Tumango si Dario. Iyon ang gusto niya kay Mang Tasio. Diretso magsalita pero hindi mapangmata. Bandang hapon, dinala ni Celestina ang kambal sa gitna ng baryo. Ayaw niya sanang lumabas agad, ngumit alam niyang kung itatago niya ang mga bata sa loob ng bahay, lalo lamang silang mabubuhay sa takot. Suot niya ang simpleng puting blouse, pantalon at salamin. Walang alahas na mamahalin maliban sa manipis na relo. Kung hindi siya kilala, iisipin ng tao na isa lang siyang negosyanteng sanay sa Maynila. Mami, can we buy that? Tanong ni Naya, itinuro ang tindahan ni Lilet. Kakanin yun, sabi ni Bruna, masarap yan. Lumapit sila sa pwesto ni Lilet. Napatingin ang dalaga sa kanila. Saglit na natigilan sa eleganting tindig ni Celestina, ngulit agad ding ngumiti. Magandang hapon po, ano po sa inyo? Ano ang pinakamabenta ninyo? Tanong ni Celestina. Depende po, kung bata, madalas kutsinta. Kung matanda, suman. Kung malungkot, sapin-sapin. Napangiti si Celestina. May kakanin para sa malungkot? Opo, kasi makulay siya. Kahit papaano, naliling lang ang lungkot. Napatingin si Celestina kay Lilet. Tila may tinamang bahagi ng puso niya. Sige, bigyan mo kami ng sapin-sapin. Habang nagbabalot si Lilet, naglibot ang tingin ni Naya. May nakita siyang batang may hawak na saranggola sa kabilang kalsada. Dahil likas na mausiraw, humakbang siyang palapit nang hindi nagpapaalam. Naya! Tawag ni Celestina, ngunit hindi agad itong lumingon. Kasabay noon, may tricycle na mabilis na lumiko mula sa kanto. Hindi marahas ang takbo, ngunit sapat upang magulat ang bata. Napako si Naya sa gitna, nalalaki ang mata. Naya! Sigaw ni Nilo. Bago pa makatakbo si Celestina, may kamay na mabilis na humila kay Naya pabalik. Napasubsob ang bata sa dibdib ng isang lalaking pawis na, may tuwalyang nakasabit sa balakad at may hawak pang maliit na supot ng pako mula sa pantalan. Si Dario. Dahan-dahan, mahinahon niyang sinabi sa bata. Hindi lahat ng kalsada dito humihinto sa taong tumatawid. Napahawak si Naya sa braso niya, hingal na hingal. I'm sorry. Lumapit si Celestina, halos mamutla. Naya, are you hurt? Umiling ang bata, ngunit nanginginig pa ang labi. Tumingin si Celestina kay Dario. Sa isang iglap, nakita niya ang mukha ng binata. Payak,
Pagod, ngulit walang bahid ng pagmamayabang. Wala siyang hinintay na palakpakan, wala siyang sinabing paninisi. Basta ginawa lang nito ang dapat gawin. Salamat, sabi ni Celestina, mas malambot ang boses kaysa karaniwan. Hindi ko alam kung anong nangyari kung hindi mo siya nahila. Wala po yun. Pakisabihan na lang po siya na huwag basta tatawid. Maraming tricycle dito na biglang sumusulpot. I will. Ano ang pangalan mo? Dario po. Dario Velmores. Saglit na paulit sa isip ni Celestina ang pangalan. Dario Velmores. Hindi niya alam kung bakit, pero may bigat ang simpleng pagpapakilala nito. Parang pangalan ng taong sanay hindi napapansin. Ako si Celestina, sabi niya, sinadyang huwag mambanggit ang apelyidong Ravelo. Ito si Naya at Nilo. Magandang hapon, mahiyang sabi ni Nilo. Thank you, Kuya Dario. Dagdag ni Naya, hawak pa rin ang dibdib dahil sa kaba. Ngumiti ng kaunti si Dario. Ingat na lang kayo. Tatalikod na sana siya nang biglang magsalita si Lilet mula sa pwesto. Dario, teka, yung kakanin mo para kay Aling Neria. Kinuha niya ang maliit na supot na inaabot ni Lilet. Doon napansin ni Celestina ang pangalan. Aling Neria? Tanong niya. Ina ko po, sagot ni Dario. May sakit siya. May kung anong lungkot na dumaan sa mata ni Celestina, ngulit hindi na siya nagtanong pa. Alam niya ang pakiramdam ng may minamahal kang kailangan mong bantayan. Magkaiba man sila ng mundo, pareho silang bihag ng takot na may mawala. Pag-alis ni Dario, sinundan siya ng tingin ni Nilo. Mami? Mahinang sabi ni Nilo. He saved Naya. Oo, sagot ni Celestina. Pero parang normal lang sa kanya. Doon napaisip si Celestina. Sa mundo niya, kapag may gumawa ng mabuti, kadalasan may kapalit, may kontrata, may intensyon, may kamera. Pero si Dario, parang dumaan lang sa kalsada at piniling maging mabuti dahil iyon ang tama. Hindi nila alam mula sa hindi kalayuan, may isang lalaking nakasuot ng sombrero ang palihim na kumukuha ng litrato gamit ang cellphone. Siya si Lando Gaspil, tauhan ni Roderick Fajardo, ang tiwaling empleyado ni Celestina na matagal nang nagbebenta ng impormasyon kay Gael Monteverde. Ipinadala ni Lando ang litrato sa isang numero. Boss, nandito sila sa San Alipio, kasama ang kambal. May nakasalubong na lokal na lalaki. Mukhang walang security. Makalipas ang ilang segundo dumating ang sagot. Bantayan mo, kailangan natin ng ebidensyang pabaya si Celestina. Hindi alam ni Celestina na natagpuan na sila ng anino ng nakaraan niya. Kinagabihan, sa lumang bahay sa silangan, hindi makatulog si Naya. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, hawak ang kumot, nakikinig sa mga kuliglig. Takot ka pa rin? Tanong ni Nilo mula sa kabilang kama. Kaunti. Tumahimik si Nilo. Mabait si Kuya Dario. Oo, parang superhero pero walang costume. Sa labas ng kwarto, narinig iyon ni Celestina. Hindi siya pumasok, nanatili lang siyang nakatayo sa dilim, hawak ang tasa ng tsaa na hindi niya naiinom. Matagal na niyang hindi narinig ang mga anak na magsalita tungkol sa ibang tao ng may paghanga imbes na pag-iingat. Samantala, sa maliit na bahay sa tabing ilog, ikinukwento ni Dario kay Aling Neria ang nangyari sa palengke habang pinapainom ito ng gamot. May bata pong muntik masagasaan kanina, nahila ko naman agad. Naku, salamat sa Diyos. Anak ng bagong dating? Opo yata, mukhang taga Maynila. Maganda ba ang ugali? Mabait naman. Yung nanay tahimik, parang maraming iniisip. Napatingin si Aling Neria sa anak. Minsan anak, ang taong maraming pera, hindi ibig sabihin magaan ang buhay. Opo, napansin ko rin. Humiga si Dario sa banig pagkatapos patayin ang lampara. Sa dilim, naririnig niya ang hininga ng ina at mahinang agos ng ilog. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay may nagbago sa baryo. Hindi malaki, hindi halata, pero parang may bagong hangin na pumasok sa San Alipio. Sa kabilang panig naman ng baryo, nakaupo si Celestina sa lasa ng lumang bahay kausap sa telepono si Attorney Sabelino Cruz. Nasa maayos po ba kayong galagayan, ma'am? Tanong ng abogado. Sa ngayon, may kakaiba po ba kayong napansin? Saglit na tumahimik si Celestina.
Naalala niya ang lalaking humila kay Naya palayo sa tricycle. Naalala niya ang simpleng mukha nito, ang pagod sa katawan at ang pangalan ng ina nitong may sakit. May nakilala akong tao rito. Hindi ko pa alam kung bakit mahalaga iyon. Pero pakiramdam ko, hindi aksidente. Hindi sumagot agad si Sabilino. Sa labas, unti-unti lumakas ang ihip ng hangin mula sa direksyon ng ilog. Ang baryo ay nanatiling tahimik, ngulit sa ilalim ng katahimikang iyon, may mga lihim ng gumagalaw. Ang lihim ni Celestina, ang plano ni Gael, ang paninitik ni Oderic at ang simpleng kabutihan ni Dario na malapit ng masubukan sa paraang hindi niya inaasahan. Hindi pa alam ng magkapatid na Nilo at Naya na ang maliit na takot nila sa kalsada ay hindi pa ang pinakamalaking panganib na haharapin nila. Hindi pa alam ni Celestina na ang pagtatago niya sa San Alipio ay hindi sapat para takasan ang nakaraan niya. At hindi pa alam ni Dario na ang pangarap niyang maging tagapagligtas na matagal niyang isinantabi ay unti-unti nang bumabalik sa kanya. Hindi sa anyo ng diploma, hindi sa anyo ng trabaho, kundi sa anyo ng mga taong darating sa buhay niya na kailangan niyang sagipin. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung saan ka taga at anong oras ka nanonood ngayon. Baka katulad ng San Alipio, may tahimik ding ilog, kalsada o baryo sa lugar ninyo na saksi sa mga pangarap na hindi pa natutupad, sa mga lihim na unti-unti lumalabas, at sa mga taong akala ng lahat ay ordinaryo lang, hanggang dumating ang araw na kailangan nilang patunayan kung sino talaga sila. Ilang araw matapos muntik masagasaan si Naya sa palengke at hilahin siya ni Dario palayo sa parating na tricycle, naging usap-usapan pa rin sa baryo ang bagong dating na mag-iina sa lumang bahay sa Silangan. May nagsasabing mayaman daw sila, may nagsasabing may tinataguan, at may ilan namang nagsasabing baka kamag-anak sila ng dating may-ari ng malawak na lupain si San Alipio. Pero si Dario, gaya ng dati, hindi nakisawsaw sa usapan. Para sa kanya, lumipas na ang pangyayari. Nailigtas ang bata, nagpasalamat ang ina, at bumalik na siya sa dati niyang buhay. Trabaho sa palengke, kumpuni sa pantalan, pag-aalaga kay Aling Neria, at pag-iwas sa mga salitang masakit, ngulit hindi naman nakakabili ng gamot. Kinaumagahan, nadatang siya ni Mang Tasyo sa may pantalan na naglalagay ng bagong tabla sa gilid ng lumang bangka. Ang aga mo na naman. Sabi ng matanda habang hawak ang tabo ng kape. Baka isang araw, mauna ka pang gumising kaysa sa araw. Mas kailangan ko pang mauna sa trabaho kaysa sa antok, sagot ni Dario. May pista bukas. Magpahinga ka naman kahit kalahating araw. Mas maraming tao bukas. Mas maraming pwedeng pagkakitaan. Umiling si Mang Tasyo. Minsan ang katawan parang bangka rin. Kahit matibay, kapag hindi mo inayos, bibigay sa gitna ng agos. Napahinto sandali si Dario, ngunit hindi siya sumagot. Alam niyang tama ang matanda. Pero sa buhay niyang laging kulang, ang pahinga ay parang luho na hindi niya kayang bilhin. Sa kabilang bahagi ng baryo, naghahanda naman ang mga tao para sa kapistahan ng San Alipio. May mga banderitas na ikinakabit mula barangay hall hanggang plaza. May mga tindahang pansamantala na itinatayo sa gilid ng kalsada. May paligsahan sa pagluluto, palaro para sa mga bata, at tradisyonal na parada ng mga bangka sa ilog bilang pasasalamat sa biyaya ng tubig. Para sa karamihan, masayang okasyon niyon. Para kay Kapitan Orencio, pagkakataon niyon para magpakitang gilas. Para kay Brixon Taleon, pagkakataon niyon para magyabang sa harap ng mga bisita. At para kay Lando Gaspil, ang tauhan ni Roderick Fajardo na palihim na sumusunod sa galaw ni Celestina, pagkakataon niyon para makakuha ng litrato o video na maaaring gamitin laban sa kanya. Sa Maynila, habang nakaupo sa isang pribadong opisina na may tanaw sa matataas na gusali, binasa ni Roderick ang bagong mensahe ni Lando. Pista bukas, lalabas siguro ang mag-iina. Maraming tao, mas madaling kumuha ng kuha. Napangisi si Roderick. Matagal na siyang nagtatrabaho sa Ravelo Group,
ngunit hindi siya kailanman nakontento sa sweldo. Nang lumapit siya ni Gael Monteverde, ang dating asawa ni Celestina, madali siyang bumigay sa alok na pera kapalit ng impormasyon. Tinawagan niya si Gael. "Sir, may pagkakataon bukas. Pista sa baryo. Kung lalabas si Celestina kasama ang kambal, pwedeng makakuha ng ebidensya kung gaano siya kapabaya." Sa kabilang linya, malamig ang boses ni Gael. "Hindi ko kailangan ng maliit na pagkakamali, Roderick. Kailangan ko ng bagay na magpapakita sa korte at media na hindi niya kayang bantayan ang mga bata. Gagawa natin ng paraan. Siguraduhin mong hindi babalik sa akin." "Opo, sir." Ibinaba ni Roderick ang tawag, hindi man lang nababagabag. Para sa kanya, laro lang yon ng kapangyarihan. Hindi niya iniisip na mga bata ang sangkot. Hindi niya iniisip na ang takot ng isang ina ay ginagawa nilang sandata. Ang mahalaga lang sa kanya ay pera, posisyon at pagkakataong makaalis sa anyo ni Celestina. Kinagabihan sa lumang bahay sa Silangan, masaya sina Nilo at Naya sa narinig nilang may pista kinabukasan. "Mami, please!" pakiusap ni Naya habang nakaupo sa hapagang kainan. "Gusto kong makita yung mga bangka." Sabi ni Ate Bruna, may palaro raw at kakanin. "Maraming tao roon," sagot ni Celestina. "Then we'll stay close to you." Sabi ni Nilo, mas mahina ang boses ngunit halatang gusto rin niyang pumunta. Tumingin si Celestina sa dalawa. Nitong mga nagdaang araw, napansin niyang mas nagiging buhay ang mga mata ng kambal. Sa Maynila, palagi silang binabantayan, hinahatid, susundo at pinapaalalahanan. Dito sa San Alipio, natututo silang makipag-usap sa tindera, tumingin sa bituin, makinig sa huni ng palaka, at ngumiti ng hindi dahil may mahirap na laruan. "Ate Bruna, Morven," sabi ni Celestina, "sasama kayo bukas. Hindi kayo lalayo sa mga bata." "Opo, ma'am," sabay na sagot ng dalawa. "1 oras lang tayo roon." 2 hours, hirit ni Naya. 1 hour and a half minutes, sabi ni Celestina. Ngumiti ni Nilo. Deal. Hindi alam ni Celestina na habang pinapayagan niya ang anak na magkaroon ng munting normal na alaala, ay may mga matang nag-aabang sa dilim, naghihintay ng butas na maaaring gamitin para saktan si Celestina. Kinabukasan, maagang nagising ang buong baryo. May tunog ng tambor, tawanan ng mga bata, amoy ng inihaw na isda, bibingka at pritong saging. Sa plaza, nagkukumpulan ng mga tao. Sa gilid ng ilog, maraming bangka na pinalamutin ng dahon ng niyog at makukulay na tela. Si Dario ay nasa maliit na pwesto lapit sa pampang, nagbebenta ng isda na nakuha niya sa madaling araw. Hindi niya balak makisaya, ngulit pinilit ni Lilet na maglagay ng mesa sa tabi ng paninda nito. "Dito ka na, para namang hindi mukhang palaging may pasa ng mundo sa balikat mo. May isda akong ibebenta, hindi ngiti." "Aba, pwede mong isama sa promo. Bili ng isda, may libreng ngiti ni Dario." "Baka walang bumili." Napatawa si Lilet. "Hindi mo lang alam." Saglit silang natahimik nang dumating sina Celestina, Nilo, Naya, Ate Bruna at Morven. Simpleng damit lang ang suot ng mag-iina, pero hindi pa rin maitatago ang kinis at ayos nila na malayo sa karaniwang taga-baryo. Maraming napatingin, may mga bumulbol, may mga ngumiti ng pilit. Lumapit si Naya sa pwesto ni Lilet. "Ate, may sapin-sapin ulit." Meron, siyempre. Para sa malungkot o para sa masaya? "For happy," sagot ni Naya. "Mas masarap iyon," nakangiting sabi ni Lilet. Napansin ni Dario si Celestina at bahagyang tumanggo bilang pagbati. "Magandang umaga," sabi ni Celestina. "Magandang umaga rin po. Bumili kami ng kakanin. Mukhang masaya ang pista ninyo." "Opo, taon-taon po ito. Pero mag-iingat po kayo malapit sa ilog. Medyo maitim ang tubig ngayon.
May ulan sa bundok kagabi. Agad na tumingin si Celestina sa ilog. Delikado ba? Hindi naman po kung hindi lalapit sa malalim, pero bigla pong lumalakas ang agos kapag may buhos mula sa taas. Napatanggo si Morven. Babantayan ko po sila, ma'am. Good, sabi ni Celestina. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Lando sa likod ng isang tindahan ng laruan. Kunwari ay bumibili ng pito. Ngulit ang cellphone niya ay nakatutok sa mag-iina. Kinukunan niya si Celestina habang abala sa pakikipag-usap kay Lilith, habang si Nilo at Naya ay nakatingin sa mga bangkang pinalamutian. Ipinadala niya kay Roderick ang video. Lumabas sila, maraming tao, malapit sa ilog. Mabilis ang sagot ni Roderick. Bantayan mo, kunin mo ang kahit anong pagkakamali. Habang tumatagal ang umaga, lalo pang dumami ang tao. Dumating si Kapitan Orencio, nakangiti sa lahat habang kumakaway na parang kandidatong nangangampanya. Mga kababayan, sigaw niya sa mikropono. Ngayong kapistahan, ipapakita natin ang ganda ng San Alipio. Sa tabi niya, si Brixon ay suot ang bagong polo. Umaastang organizer kahit wala namang ginawa kundi mag-utos. Dario, tawag ni Brixon nang madaanan ng pwesto ng isda. Ayos nasa harap ka ng ilog. Baka sakaling may mahulog na isda, damputin mo na lang. Tumawa ang ilang kabarkada niya. Hindi kumibo si Dario. Itinuloy lang niya ang pag-aayos ng paninda. Ngulit si Lilith, hindi nakatiis. Brixon, kung ang yabang mo nabebenta, baka ikaw na ang pinakamayaman dito. Napahiya ng bahagya si Brixon, ngunit ngumisi pa rin. Ay Lilith, ipinagtatanggol mo na naman ang paborito mong kargador. Namula si Lilith sa inis. Mas may silbi ang kargador kaysa sa lalaking bigat lang ng buhok ang ambag. May ilang napatawa. Umalis si Brixon na halatang napikon. Nakita iyon ni Dario. Hindi mo na dapat pinatulan. May bibig ako, Dario. Ginagamit ko kapag kailangan. Baka ikaw ang pag-initan. Mas mabuti na yon kaysa palagi na lang ikaw ang tinatapakan. Hindi na sumagot si Dario. Pero sa loob niya, naramdaman niya ang kakaibang init. Hindi hiya, kundi pasasalamat. Sa mundong sanay siyang tahimik na tumanggap ng pagmamaliit, may isang taong handang magsalita para sa kanya. Bandang tanghali, nagsimula ang parada ng bangka. Nagsisigawan ng mga tao, pumapalakpak at kumakaway. Si Mang Tasyo ay nasa gilid ng pampang, nagbabantay sa mga lubid at batang lumalapit sa tubig. Nilo, look! Sigaw ni Naya habang itinuturo ang isang bangkang may palamuting bulaklak. Don't go too far, paalala ni Ate Bruna. Nasa tabi lang nila si Morven, ngulit sandaling tinawag siya ng isang lalaking nagtanong tungkol sa parking ng sasakyan. Sandali lang yun, isang sandali na tila walang halaga. Pero sa mga ganitong pagkakataon nagsisimula ang trahedya. Hindi sa matagal na kapabayaan, kundi sa ilang sandali ng pagkakalingat. Nakita ni Lando ang pagkakataon. Lumapit siya sa gilid, kunwari ay kukuha rin ng litrato ng bangka. Itinaas niya ang cellphone, ngulit ang kuha ay nakatuon sa mga bata. Sa kagustuhan niyang makakuha ng mas malinaw na ebidensya na malayo sila kay Celestina, umatras siya at hindi sinadayang nasagi ang isang batang may hawak na lobo. Nagulat ang bata, bumangga kay Naya at napaatras si Naya papunta sa maputik na batong bahagi ng pampang. Naya! Sigaw ni Nilo. Dumulas ang paa ni Naya. Sinubukan niyang kumapit sa damo, ngulit basa ang lupa. Sa isang iglap, bumulusok si Naya sa tubig. Naya! Sigaw ni Celestina mula sa di kalayuan. Hindi nag-isip si Nilo. Tumakbo siya papunta sa pampang at inabot ang kamay ng kapatid. Hold my hand! Nahawakan niya si Naya, ngunit masyadong madulas ang bato at masyadong lumakas ang agos. Sa kabayang sigawan ng mga tao, dumulas din si Nilo at nahulog sa ilog. Nagkagulo ang paligid. Ay Diyos ko! May bata! Lubid! Kumuha kayo ng lubid! Si Celestina ay halos mabaliw sa takot. Tatakbo siya sana sa tubig, ngunit hinawakan siya ni Ate Bruna habang umiiyak. Ma'am, wag! Malakas ang agos! Mga anak ko! Sigaw ni Celestina, pilit kumakawala. Nilo! Naya! Si Morven ay tumakbo pababa sa pampang, ngunit sa lakas ng agos at dami ng taong nagsisiksikan, hindi niya agad makita kung saan ligtas lusungan.
Si Mang Tasyo naman ay sumigaw habang kumukuha ng lubid. Dario! Dario! Narinig iyon ni Dario mula sa pwesto. Nung una, sigawan lang ang narinig niya. Paglingon niya, nakita niya ang dalawang batang inanod. Si Naya na kumakaway ng desperado at si Nilo na pilit siyang inaabot kahit siya mismo ay lumulubog lutang. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang buong mundo ni Dario. Hindi niya nakita ang dami ng tao. Hindi niya narinig ang panaghoy ni Celestina. Hindi niya naisip ang sariling pagod, ang inang naghihimpay sa bahay, ang pangarap na matagal nang nakabaon, o ang takot na baka hindi na siya makaahon. Ang nakita lang niya ay dalawang batang nawawala sa ilalim ng rumaragasang tubig. Hinubad niya ang tsinelas, itinapon ng tuwalya at tumakbo papunta sa mataas na bahagi ng pampang. "Dario, delikado!" sigaw ni Lilet. Hindi siya lumingon. Tumalon siya. Sumalpok ang malamig at mabigat na tubig sa buong katawan niya. Sa unang segundo, halos matangay siya agad ng agos. Ngunit kabisado ni Dario ang ilog. Kabisado niya kung saan umiikot ang tubig, kung saan may malalim na hukay, at kung saan maaaring gamitin ang agos imbis na labanan ito. Lumangoy siya ng pahilis, hindi diretsyo, gaya ng itinuro ni Mang Tasyo noong bata pa siya. "Naya!" sigaw niya. Nakita niyang palubog na ang bata. Inabot niya ito sa likod ng damit at hinila pa itaas. Umubo si Naya. Iiyak, halos wala ng lakas. "Kapit ka sa akin!" utos ni Dario. "Kuya, si Nilo!" sigaw ng bata. Nakita ni Dario si Nilo ilang dipa ang layo, mas malapit sa gitna kung saan mas mabingis ang tubig. May paparating na lumulutang na sanga at basura mula sa taas. Mabilis ang pangyayari. Wala siyang oras. Sa pampang, hinagis ni Mang Tasyo ang isang mahabang kawayan na may tali. "Dario, sa kaliwa mo!" Sinipa ni Dario ang tubig. Itinulak si Naya papunta sa lumulutang na kawayan. "Kapit! Huwag bibitaw!" Nahawakan ni Naya ang kawayan at hinila siya ni Morvin at Mang Tasyo patungo sa mas mababang bahagi ng tubig. Nang masigurong may humawak na sa bata, lumingon si Dario kay Nilo. Palubog na ito. Lumangoy si Dario palapit, ngulit biglang tumama sa kanyang tagiliran ng isang malaking piraso ng kahoy na inanod mula sa taas. Napangiwi siya sa sakit, parang sinusuntok sa loob ng katawan. Saglit siyang namula ng hangin, ngunit hindi siya tumigil. "Nilo!" sigaw niya kahit halos malunod na rin siya. Inabot niya ang kamay ng bata. Una, daliri lang. Pagkatapos, pulso. Hinila niya ito pataas. Walang malaya si Nilo. Nakapikit, mabigat ang katawan sa tubig. Sa pampang, nag-iiyakan na ang mga tao. "Diyos ko, yung bata! Dario, kaya mo yan! Lubid, iabot ang lubid!" Si Celestina ay nakaluhod na sa putik, nanginginig, halos hindi makahinga habang hawak ni Bruna ang balikat niya. "Please," paulit-ulit niyang bulong. "Please, ibalik ninyo sila sa akin." Sa ilog, ginamit ni Dario ang huling lakas para itulak si Nilo pataas habang lumalangoy pabalik sa pahilis na direksyon. Ilang beses silang tinangay ng agos, ilang beses ding lumubog ang mukha ni Dario. Ramdam niya ang kirot sa tagiliran, ang habdi sa braso, at ang bigat ng damit niyang basang-basa. Wakas, naabot niya ang lubid na hawak ni Mang Tasyo. "Kapit, Dario!" sigaw ng matanda. Hindi siya kumapit para sa sarili niya. Itinali niya muna iyon sa ilalim ng braso ni Nilo. "Hilahin niyo sila!" sigaw ni Dario. Hinila ni Morvin at Mang Tasyo ang bata patungo sa pampang. Nang maiahon si Nilo, agad siyang sinimulang bigyan ng paunang lunas ni Morvin na may alam sa basic emergency response. Ilang segundo ang lumipas bago umubo si Nilo at bumuga ng tubig. Napasigaw si Celestina sa iyak. "Nilo!" Ngulit wala pang tapos ang lahat. Si Dario, na nawalan ng suportang hawak, ay muling hinilan ng agos palayo. Nanlaki ang mata ni Lilet. "Dario!" Sumulokon siyang lumangoy ngunit halatang nanghihina na siya. Tumama ang balikat niya sa bato at tuluyang siyang lumubog ng ilang segundo. "Hindi!" sigaw ni Mang Tasyo. Mabilis na kumuha ng isa pang lubid si Mang Tasyo at ihinagis. Hindi ito umabot. Si Morvin, kahit pagod, lumunsong hanggang dibdib sa tubig at inabot ang dulo ng kawayan. Sa huling sandali, lumitaw muli si Dario, halos walang malaya, at naitulak siya ng agos malapit sa kawayan.
Dario, anak, kapit! Sigaw ni Mang Tasyo, boses ay basag na basag na. Parang narinig iyon ni Dario. Parang hindi. Ngulit kumibot ang kamay niya at bahagyang sumabit sa kawayan. Sapat na iyon para hilahin siya ng mga lalaki paahon. Nang mailapag siya sa putikang pampang, halos hindi siya gumagalaw. May dugo sa braso niya mula sa hiwa na tamo sa bato. Namumutla ang labi niya. Ang dibdib niya ay mabagal na umaangat at bumababa. Lumapit si Celestina, bitbit si Naya sa isang braso habang si Nilo ay yakap ni Ate Bruna. Nang nakita niya si Dario sa lupa, napahinto siya. Ang lalaking ilang dagang lang ang nakalipas ay hinila ang anak niya palayo sa tricycle, na yun ay halos ibinigay ang sariling buhay para sa dalawang batang hindi naman niya kaano-ano. Dario, nanginikig na tawag ni Lilet habang lumuluhod sa tabi niya. Dario, gumising ka! Huwag kang ganyan! Huy, hindi ka pwedeng matulog dito! Binksan ni Dario ng bahagya ang mata. Malabo ang tingin niya. Sa gitna ng ingay, narinig niya ang boses ni Celestina. Dalhin siya sa ospital. Ngayon din. Ma'am, yung mga bata, sabi ni Bruna. Kasama sila. Lahat sila. Tumingin si Celestina kay Morven, boses na nanginginig ngunit matatag. Kunin mo ang sasakyan. Bilisan mo! Habang binubuhat si Dario, sinubukan niyang magsalita. Halos walang lumabas na boses. Yung mga bata. Lumapit si Celestina. Luhang-luha ang mata. Ligtas sila. Ligtas sila dahil sa'yo. Saglit siyang tumingin sa kanya. Tila hindi pa rin mapanatag hanggat hindi naririnig ang sagot. Pagkatapos, tuluyan siyang nawala ng malay. Sa gilid ng pampang, si Lando Gaspil ay nanginginig habang hawak ang cellphone. Nakuha niya ang lahat sa video, ang pagkahulog ng mga bata, ang sigawan, ang pagtalon ni Dario, ang desperadong pag-iyak ni Celestina. Ngunit hindi na siya sigurado kung iyon ba ay ebidensyang kailangan ni Roderick o patunay ng kasalanang hindi niya kayang sikmurain. Sa ospital ng bayan, mabilis na dinala sina Nilo, Naya at Dario. Ang kambal ay nilinis, inobserbahan at binigyan ng oksigen. Pareho silang nakaligtas, bagamat nanginginig pa rin sa trauma. Si Dario naman ay dinala sa emergency room dahil sa tama sa tagiliran, sugat sa braso at matinding pagkapagod sa tubig. Nakatayo si Celestina sa labas ng emergency room, basang-basa pa rin ng layam ng damit, putig ang sapatos at nanginginig ang kamay. Dumating si Attorney Sabilino Cruz mula sa kalapit na bayan, matapos tawagan ni Bruna. Gusto sana nitong ditanong kung anong nangyari, ngunit nang makita niya ang mukha ni Celestina, nanahimik muna siya. Find out everything about him. Mahinang sabi ni Celestina. Si Dario Vilmores po. Oo, hindi para gamitin, hindi para inimbestigahan na parang kalaban. Napalunok siya. Gusto kong malaman kung paano matutulungan ang taong muntik ng mamatay para sa mga anak ko. Dumating din si Mang Tasyo at Lilet. Parehong kinakabahan. Si Lilet ay hawak ng basang tuwalya ni Dario. Nanginginig ang mga daliri. Ma'am, sabi niya kay Celestina, halatang pinipigilan ng iyak. Hindi po niya tatanggapin kung pera lang. Ganyan po siya. Kahit hirap na hirap, ayaw niyang isipin ng tao na may kapalit ang pagtulong niya. Tumingin si Celestina kanya. May sakit ang ina niya, tama. Tumanggo si Lilet. Si Aling Neria po, matagal na pong may iniinda. Si Dario lang ang bumubuhay sa kanya. Mas lalong bumigat ang dibdib ni Celestina. Naalala niya ang mukha ni Dario bago mawalan ng malay. Hindi pera ang inalala nito, hindi sarili. Ang inalala nito ay kung ligtas ang mga bata. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, nakaramdam si Celestina ng matinding hiya sa mundo niya. Sa mundong puro kontrata, ari-arian, pangalan at proteksyon. Dahil sa isang baryo malayo sa lahat ng kinagisnan niya, may isang binatang mahirap na nagpakita ng uri ng yaman na hindi kailanman makikita sa bank account. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang doktor. Sinong pamilya ni Dario Vilmores? Tumayo si Mang Tasyo. Ako po ang parang pamilya niya rito. Ang ina niya hindi pa namin madala, may sakit. Lumapit si Celestina. Ako ang sasagot sa lahat ng gastos. Napatingin sa kanya ang doktor, pati sina Lilet at Mang Tasyo. Ma'am, sabi ni Mang Tasyo,
Pakiusap, hayaan niyo akong gawin ito. Hindi ito bayad. Hindi ko kayang bayaran ang ginawa niya. Gusto ko lang siguraduhing mabubuhay siya. Tumahimik sila. Sa loob ng emergency room, nakahiga si Dario, may bendas sa braso at oxygen sa ilong. Hindi niya alam na habang natutulog siya, ay nagbago na ang tingin sa kanya ng buong baryo. Hindi niya alam na ang mga taong tumawa sa kanya kanina ay tahimik na ngayon sa kahihiyan. Hindi niya alam na si Kapitan Orencio ay hindi makalapit dahil alam nitong pinabayaan niyang maging magulo ang seguridad sa pista. Hindi niya alam na si Brixon ay umalis ng walang inik dahil sa unang pagkakataon wala siyang mahanap na salitang panlalait. At higit sa lahat ay hindi niya alam na sa labas ng kwartong iyon ay isang bilyonaryan single mom ang tahimik na umiiyak. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa reputasyon, kundi dahil halos nawala ang mga anak niya at halos nawala rin ang taong nagbalik sa kanila sa kanya. Nang sumapit ang gabi, nakaupo si Celestina sa pagitan ng kama ni Nilo at Naya. Hawak niya ang kamay ng dalawa. Parehong tulog ang kambal, mulit paminsan-minsan ay naninginig pa rin si Naya sa takot. "Mami," mahinang bulong sa gitna ng antok. "Nandito ako," sagot ni Celestina. "Si Kuya Dario." Napapikit si Celestina, pinigilan ang panibagong luha. "Lalaban siya, kagaya ng ginawa niya para sa inyo." Sa kabilang silid, tahimik na binabantayan ni Lilet at Mang Tasyo si Dario. Sa labas ng ospital, nagsimulang bumuhos ang mahinang ulan. Hinuhugasan ang putik ng pista, ang bakas ng takot sa pampang at ang mga yabang na kanina lang ay maingay pa. Ngunit hindi kayang hugasan ng ulan ang katotohanang lumitaw sa araw na iyon. Ang ilog ng San Alipio na matagal nang saksi sa buhay ni Dario ang siya ring naging daan para makita ng lahat kung sino siya. Hindi siya hanggang kargador lang. Hindi siya hanggang mekaniko lang. Hindi siya hanggang mahirap na anak ng may sakit. Si Dario Velmores ay isang taong handang lumusong sa panganib kahit walang kasiguraduhang may sasagip sa kanya pabalik. At mula sa gabing iyon, hindi na muling magiging dati ang buhay niya. Ang buhay ni Celestina at ang buhay ng dalawang batang iniligtas niya mula sa agos. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa mga nakasubaybay sa buhay ni Dario, tandaan natin na minsan, ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ng isang tao ay hindi nagsisimula sa pagkapanalo, kundi sa halos pagkatalo. Sa puntong akala ng lahat ay tapos na siya, pero iyon pala ang simula ng pagbukas ng pinto na matagal nang ipinagkait sa kanya. Mula ng gabing isinugod si Dario Velmores sa ospital matapos sagipin sina Nilo at Naya sa rumaragasang ilog, hindi na naging tahimik ang San Alipio. Sa palengke, sa tindahan ni Aling Minda, sa pantalan at maging sa harap ng barangay hall, iisa ang usapan ng mga tao. Ang binatang dati nilang nakikitang nagbubuhat ng sako, nagkukumpuni ng bangka, at tahimik na dumadaan sa kalsada na parang ayaw makaabala kahit kanino. Ngayon, iba na ang tingin nila sa kanya. "Akala ko dati, tahimik lang yan kasi walang maipagmamalaki," sabi ng isang tindero habang nag-aayos ng gulay. Yung pala, tahimik siya kasi hindi niya kailangang ipagyabang ang kabutihan niya. "Kung hindi dahil sa kanya baka wala na yung dalawang bata," sagot naman ng isang ali. Sa kabilang banda, may mga taong mas lalong natahimik. Isa na ron si Kapitan Orenzo Daluya, na buong magdamag na hindi mapakali dahil alam niyang maraming nakapansin kung gaano kagulo ang seguridad sa pista. Ang bangkang parada, ang lubid, ang pampang na hindi nabakuran, ang mga batang malayang nakalalapit sa tubig. Lahat iyon ay responsibilidad niyang dapat sana ay inasikaso bago pa nagsimula ang selebrasyon. Ngunit mas mabigat ang katahimikan ni Brixon Taleon. Noong araw ng aksidente, siya ang huling nangutya kay Dario sa harap ng maraming tao.
Ilang oras lang ang lumipas, ang taong tinaog niyang kargador ang siyang tumalon sa ilog at gumawa ng bagay na hindi niya kayang gawin kahit may pera, sasakyan at magagaran damit. Sa ospital naman ng San Alipio, unti-unting nagmulat ng mata si Dario kinabukasang umaga. Una niyang naramdaman ang bigat ng katawan niya. Parang bawat buto ay binugbog ng agos. Sumunod ang kirot sa tagiliran, hapdi sa braso at pananuyo ng lalamunan. Nang subukan niyang gumalaw, agad siyang napaungol. Dahan-dahan, narinig niyang boses ni Lilith. Paglingon niya, nakita niya itong nakaupo sa tabi ng kama. Namumugto ang mata at hawak ang baso ng tubig. "Nasaan ako?" Paos niyang tanong. "Ospital. Saan mo ba gustong magising? Sa ilalim ulit ng ilog?" Napangiti siya ng mahina, ngulit napangiwirin sa sakit. "Yung mga bata?" Napakagatlabi si Lilith. Kahit kalalabas lang siya sa bingit ng peligro, iyon pa rin ang una niyang tanong. "Ligtas sila," sagot ni Lilith. Si Naya, nakauwi na sa bahay nila kagabi matapos obserbahan. Si Nilo, nasa kabilang kwarto pa rin pero maayos na. Ikaw na lang ang ayaw tumino. Napapikit si Dario at sa unang pagkakataon ay tila nakahinga siya ng maluwag. "Si Mama?" "Nasa bahay. Binantayan muna ni Aling Minda. Sinabihan na namin siya na buhay ka. Kung hindi nga lang mahinang katawan niya baka sinugod ka na rito." Biglang nagtangkang bumangon si Dario. "Kailangan kong umuwi." Agad siyang pinigilan ni Lilith. "Ano ka ba? Hindi ka nga makatayo." "Kailangan ako ni Mama." "Kailangan ka rin niyang buhay, Dario." Natigil siya. Sa tono ni Lilith, may galit, ngunit mas nangingibabaw ang takot. Iyong takot ng taong halos nawalan ng mahalaga sa kanya, ngunit hindi niya masabing diretso. "Pasensya na," mahinang sabi ni Dario. "Hindi ako ang hingian mo ng pasensya," sagot ni Lilith, iiwas ng tingin. "Yung katawan mo, yung nanay mo, yung mga taong naghintay sa labas kagabi na huminga ka ng maayos." Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto. Pumasok si Celestina Rabelo. Suot ang simpleng damit, ngunit hindi maitatago ang dignidad sa tindig. Sa likod niya ay si Morven Sikat na may dalang maliit na supot ng prutas at Ate Bruna na halatang napuyat sa pagbabantay sa kambal. Napatayo si Lilith, bahagyang naaisiwa. "Dario!" Sabi ni Celestina, mahina ngunit malinaw ang boses. "Mabuti at gising ka na." Sinubukan ni Dario na umayos ng higa. "Ma'am, yung mga anak niyo po." Ligtas sila. Lumapit si Celestina at sa pagkakataong iyon, hindi na niya itinago ang luha sa gilid ng mata. "Dahil sa'yo." "Ginawa ko lang po ang dapat." Napailing si Celestina. Hindi lahat ng tao ginagawa ang dapat kapag buhay nila ang kapalit. Tahimik ang kwarto, kahit si Lilith ay hindi makapagsalita. "Gusto kong pasalamatan ka," pagpapatuloy ni Celestina. "Pero alam kong kulang ang salamat. Hindi ko rin gustong maramdaman mo na binabayaran ko ang ginawa mo dahil hindi iyon mababayaran." Bumaba ang tingin ni Dario sa kumot. "Wala naman po akong hinihinging kapalit. Alam ko, kaya mas lalo kitang gustong tulungan ng tama." Napatingin si Dario sa kanya. "Ang lahat ng gastos mo rito, ako ang sasagot. Pati ang gamutan ng ina mo, kung papayag ka." Agad na kumunot ang noo ni Dario. "Ma'am, hindi po kailangan." "Kailangan." Mahinahon mulit matatag na putol ni Celestina. "Hindi dahil naaawa ako. Hindi dahil gusto kitang bilhin. Kailangan dahil may kakayahan akong tumulong at matagal ka nang mag-isa sa laban na hindi dapat pasan ng isang tao lang." Napatigil si Dario. Hindi siya sanay na may nagsasalita sa kanya ng ganoon. Kadalasan, kapag may mayaman nag-aabot ng tulong, may kasamang tingin na nagpapababa sa kanya. Pero kay Celestina, iba. Walang pangmamaliit, walang zabang. May lungkot lamang, paggalang at mabigat na pasasalamat. "May isa pa akong gustong ialok," sabi ni Celestina. "Ma'am, pakinggan mo muna." Tumingin ito kay Morven na tumanggo at inilabas ang isang folder mula sa bag. "May foundation ng kumpanya ko,
Ravelo Foundation. May emergency response division kami na nagsasanay ng volunteers at responders para sa mga komunidad na laging binabaha, nasusunugan o naaapektuhan ng sakuna. Kailangan namin ng taong marunong sa totoong buhay, hindi lang sa papel. Tumitigil si Dario sa folder, hindi makapaniwala. Gusto kong maging trainee ka, sabi ni Celestina. May allowance, may scholarship sa rescue and disaster management at kapag natapos mo ang training, maaari kang maging bahagi ng programa na magtatayo ng rescue unit dito mismo sa San Alipio. Parang may tumigil sa dibdib ni Dario. Rescue, training, scholarship. Mga salitang matagal na niyang ibinaon sa likod ng isip dahil akala niya wala nang puwang sa buhay niya. Mga salitang minsan niyang kinapitan noong bata pa siya, bago nagkasakit ang ina, bago siya matutong unahin ng bigas kaysa pangarap. Hindi ko po alam kung kaya ko. Mahina niyang sabi. Si Lilet ang unang nagsalita. Kaya mo! Napatingin siya rito. Dario, kung kaya mong lumusong sa ilog na halos kumain sa iyong buhay, kaya mong pumasok sa training. Pero si Mama, ako ang bahala sa gamutan niya. Sabi ni Celestina, hindi siya pababayaan. Pwede rin siyang ilipat sa mas maayos na doktor kung pumayag kayo. Lalo lamang naguluhan si Dario. Buong buhay niya kapag may dumating na magandang bagay, may kasunod itong kapalit na masakit. Kaya ang unang reaksyon niya ay hindi saya, kundi kaba. Bakit niyo po ginagawa ito? Tanong niya. Sandaling tumahimik si Celestina. Tumingin siya sa bintana, kung saan kita ang maliit na bahagi ng kalsada labas ng ospital. Dahil kahapon, muntik na akong mawala ang 2 anak ko. At ikaw, isang taong halos hindi namin kilala, ibinigay mo ang lahat para mabuhay sila. Huminga siya ng malalim. Pero hindi lang yun. Nakita ko rin kung paano ka tinitignan ng mga tao rito. Nakita ko kung paano ka nasanay na tanggapin ng kaunti kahit higit pa roon ang kaya mo. Siguro, ayaw kong maging isa pa akong taong nakakita ng halaga mo pero walang ginawa. Hindi na nakapagsalita si Dario. Sa unang pagkakataon, hindi pang mamaliit ang narinig niya mula sa isang taong makapangyarihan, hindi awa, hindi utos, pagkilala. Kinahapunan, nang payagan siya ng doktor na kausapin si Aling Neria sa telepono, nanginginig ang hamay ni Dario habang hawak ang cellphone ni Lilet. Ma, sabi niya, halos pabulong. Sa kabilang linya, narinig niya ang iyak ng ina. Anak, bakit mo ginawa iyon? Paano kung nawala ka? Hindi ko po kayang tumingin lang. Alam ko, kaya nga ako natatakot sa iyo. Napakabuti ng puso mo, anak. Minsan nakakalimutan mong may buhay ka ring dapat ingatan. Napapikit si Dario. Ma, may gustong tumulong. Yung nanay ng mga bata. Gusto niyang ipagamot kayo, tapos may alok siyang training sa akin. Training? Rescue po, yung dati kong pangarap. Matagal na katahimikan ng sumunod. Akala ni Dario tututol ang ina. Akala niya sasabihin nitong huwag na dahil mas kailangan siya sa bahay. Ngunit nang nagsalita si Aling Neria, nanginginig man ng tinig, malinaw ang laman ng puso nito. Ma, tanggapin mo. Ma, Tanggapin mo. Kung habang buhay mong hihintayin na maging magaan ang buhay bago ka mangarap, baka hindi ka na makapagsimula. Ako na ang nagsasabi sa iyo, anak. Lumaban ka naman para sa sarili mo. Doon tuluyang napaluha si Dario. Tahimik lang siyang umiyak, hawak ang telepono, habang nakatalikod si Lilet upang bigyan siya ng sandaling hindi niya kailangang magpakatatag. Makalipas ang 3 araw, nailipat si Dario sa mas maayos na pribadong ospital sa kalapit na lungsod para tuluyang mabantayan ang kanyang tama sa tagiliran at sugat sa braso. Kasabay nito, inasikaso ni Celestina ang pagpapatingin kay Aling Neria sa espesyalistang doktor. Hindi naging madali kay Dario na tanggapin iyon. Ilang beses siyang nagpasalamat, ilang beses din siyang nagsabing babayaran niya balang araw. Ngunit tuwing sinasabi niya iyon, iisa ang sagot ni Celestina. Hindi ito utang, Dario. Ito ay pagkakataon. Pagkalipas ng ilang linggo, nang tuluyang siyang gumaling, dinala siya ni Celestina sa Maynila
upang simula ng training sa Ravelo Foundation Emergency Response Center. Unang beses ni Dario na makapasok sa isang gusaling may automatic door, malinis na sahig at mga taong nakauniporme na parang sanay sa bilis at disiplina ng lungsod. Habang nakatayo siya sa lobby, bitbit ang maliit niyang bag na halatang luma na, ramdam niyang maraming mata ang sumusukat sa kanya. "Ikaw si Dario?" Tanong ng isang lalaking may matigas na muka at may peklat sa kilay. "Ako si Instructor Valmer Ledesma." "Opo, sir." "Hindi porket may nagawa kang matapang, pasado ka na rito. Ang tapang, kapag walang disiplina, nagiging katangahan. Naiintindihan mo?" "Opo, sir." "Dito, hindi sapat ang mabuting puso. Kailangan marunong kang sumunod, mag-isip at mabuhay." Hindi na insulto si Dario. Sa halip, tumanggo siya. Mas gusto niya ang taong mahigpit pero totoo kaysa taong nakangiti mulit mapanlait. Sa unang linggo pa lamang, sinumbok agad ang lakas niya. Rope climbing, first aid drills, water rescue theory, emergency communication, stretcher carry, at simulation ng evacuation sa baha. Hindi siya sanay sa English terms, hindi mabilis magbasa ng manual, at nahihiya kapag pinapagsalita sa harap ng grupo. Doon niya nakilala si Pax Arandia, isang trainee na galing sa kilalang pamilya at mayabang magsalita. "Ikaw lang taga-baryo na sinagip ni Ma'am Celestina?" Tanong ni Pax habang nasa locker room sila. "Hindi ako sinagip," mahinahong sinagot ni Dario. "Ah, tama. Ikaw pala yung lumangoy. Kaya ka nandito, Hero Pass." Hindi sumagot si Dario. "Alam mo, hindi ito ilog sa probinsya. Hindi sapat ang lakas ng katawan dito. May exams, may protocols, may reports. Marunong ka bang gumawa nun?" Tumingin si Dario sa kanya. "Hindi pa, pero matututo ako." Tumawa si Pax. "Good luck." Nagsimulang mahirapan si Dario sa unang buwan. May mga gabing gusto na niyang umuwi. May mga gabing binabasa niya ang manual habang hawak ang cellphone, hinihintay ang update tungkol kay Aling Neria. May mga pagkakataong napapahiya siya kapag mali ang sagot niya sa klase, lalo na kapag naririnig niya ang mahinang tawa ng ibang trainee. Ngunit sa bawat pagkakataong naiisip niyang sumuko, naaalala niya ang boses ng ina. "Lumaban ka naman para sa sarili mo." At naaalala niya ang mga kamay ni Nilo at Naya na desperadong kumapit sa kanya sa ilog. Kaya nagpuyat siya, nagpaturo siya kay Morven sa basic reports, humingi siya ng lumang training videos kay Instructor Valmer. Tinanggap niya ang tulong ni Lilet na nagpapadala sa kanya ng voice messages para kumustahin siya. "Hoy, Dario, kung iniisip mong umuwi dahil nahihirapan ka, tandaan mo mahirap ka na dati pa at lagi mo namang linalampasan yan, kaya wag kang maarte dyan." Napatawa siya habang nakaupo sa dormitory ng trainees. Sa gitna ng lungkot, iyon ang unang tawang tunay ng naramdaman sa Maynila. Samantala, habang unti-unting bumabangon si Dario, nagsimulang gumalaw si Gael Monteverde. Lumabas sa social media ang putol-putol na video ng aksidente sa pista. Sa video, makikita si Celestina na malayo sa kambal habang nahuhulog ang mga ito. Sinadya itong putulin bago ang bahagi kung saan makikitang may lalaking nakasagi sa batang may lobo at bago ang kabayanihan ni Dario. Ang caption, "Bilyonaryang ina, abala sa sarili habang muntik na lunod ang mga anak sa probinsya." Mabilis itong kumalat. Sa opisina ng Ravelo Group, humarap si Celestina sa sunod-sunod na tawag mula sa media, investors at board members. May ilang nagtatanong kung totoo bang tinatakasan niya ang custody dispute. May ilang nagdududa sa kakayahan niyang alagaan ng kambal. At sa likod ng lahat, alam niyang si Gael ang may pakana. "Ma'am," sabi ni Attorney Sabilino Cruz habang inilalatag ang mga dokumento, "kailangan nating maglabas ng statement." "Hindi sapat ang statement. Kailangan natin ng buong katotohanan." "May video po ba tayong mula sa ibang anggulo?" "Hanapin ninyo. Lahat ng naroon sa pista, lahat ng tindero, lahat ng may cellphone, at hanapin ninyo ang lalaking nakasagi bago nahulog si Naya." Sa bayan ng San Alipio, kumalat din ang balita.
Nagalit sina Mang Tasyo at Lilet nang makita ang baluktot na video. Sinungaling! Sigaw ni Lilet sa tindahan habang pinapanood sa cellphone ni June Rex. Bakit hindi nila ipinakita si Dario? Bakit hindi nila ipinakita yung lalaking sumusunod sa mga bata? Si Mang Tasyo, tahimik ngulit naninginig sa inis, ay nagsabing, kapag ang mayaman nag-aaway, ang katotohanan ng unang tinatapakan. Ngulit hindi pumayag si Dario na manahimik. Nang makarating sa kanya ang balita, humingi siya ng pahintulot kay Instructor Velmer na umalis sa training center para humarap sa investigasyon. Alam mo bang pwedeng gamitin kanila? Tanong ni Velmer. Opo. Alam mo bang kapag nagsalita ka, may makakalaban kang makapangyarihan? Opo. Bakit mo pa gagawin? Tumingin si Dario sa kanya. Kasi kung nanahimik ako, parang hinayaan ko na ring lunurin ulit yung katotohanan. Hindi agad sumagot si Velmer. Pagkatapos, bahagya itong tumango. Bumalik ka pagkatapos, may drill ka pa. Opo, sir. Sa opisyal na investigasyon sa bayan, humarap si Dario kasama sina Mang Tasyo, Lilet, Morvin, Ate Bruna at ilang saksi sa piyesta. Naroon din si Kapitan Orencio, pawis na pawis habang tinatanong tungkol sa kakulangan ng safety barriers. Naroon si Brixon, tahimik sa likod, hindi makatingin ng diretsyo kay Dario. May nakita po ba kayong kahina-hinala bago mahulog ang mga bata? Tanong ng investigador. Tumayo si Dario, simple ang damit, may benda pa ang braso, ngulit matatag ang tindig. Opo, sagot niya. May nakatutok sa kanilang cellphone na lalaking matagal nang nakatutok. Hindi siya tumulong nung nahulog ang mga bata. At bago madulas si Naya, may batang nasagi kaya nagkagulo sa pampang. Hindi ko po sinasabing sinadya niya agad, pero hindi po totoo na pinabayaan lang sila ng nanay nila. Maraming tao roon at may nangyaring hindi ipinakita sa video. Sumunod na nagsalita si Lilet. Nakita ko rin yung lalaki. Nakapwesto siya sa may tindahan ng laruan. Hindi siya taga rito. Si Mang Tasyo naman ay nagpatunay sa lakas ng agos at sa kakulangan ng harang sa pampang. Si Morvin ay nagbigay ng salaysay tungkol sa sandaling tinanong siya ng isang estranyo tungkol sa parking bago nangyari ang aksidente. Dahan-dahang nabuo ang larawan. Hindi simpleng kapabayaan, kundi isang pangyayaring pinalala ng paniniktik at posibleng manipulasyon. Pagkalipas ng ilang araw, natukoy si Lando Gaspil sa tulong ng mga kuha ng ibang residente. Nang mahuli siya, hindi nagtagal at itinuro niya si Roderick Fajardo. Natakot siya nang malamang pwede siyang makasuhan at inaming inutusan siyang bantayan ng mag-iina at kumuha ng materyal kaban kay Celestina. Hindi pa tapos ang laban, ngulit nagsimula ng mabasag ang kasinungalingan. Sa unang pagkakataon, si Dario Vilmores, ang dating binatang minamaliit, pinagtatawanan at laging pinapatahimik ay naging isa sa pinakamahalagang tinig sa pagbubunyag ng katotohanan. Pagkalipas ng imbestigasyon sa araw na iyon, sinalubong siya ni Celestina sa labas ng munisipyo. Kasama nito sina Nilo at Naya, parehong mas maayos na ang kalagayan, gubagmang may bakas pa ng takot sa kanilang mga mata. Tumakbo si Naya palapit sa kanya, ngunit huminto bago yumakap. Naaalala marahil ang sugat ni Dario. Kuya Dario, thank you ulit. Ngumiti si Dario. Basta sa susunod, wag nang lalapit sa ilog ng walang kasama. Tumanggo si Nilo. Promise! Tumingin si Celestina kay Dario. Hindi mo kailangang gawin yon para lang sa akin. Hindi ko po ginawa para lang sa inyo. Ginawa ko po dahil yoolong totoo. Sa sandaling iyon, mas lalong natiyak ni Celestina na tama ang desisyon niyang bigyang ng pagkakataon ang binata. Hindi lang siya marunong lumuson sa tubig, marunong din siyang manindigan sa gitna ng agos ng kasinungalingan. Lumipas ang mga buwan, bumalik si Dario sa training center at lalo pang nagsumikap. Hindi na siya madaling tawanan ng ibang trainees dahil unti-unti nilang nakikita na mas mabilis siyang matuto kapag praktikal ang gawain, mas matibay siya sa physical drills, at mas kalmado siya kapag may emergency simulation. Kahit si Pax Arandia na dati niyang kinukukutya ay napahiya ng isang araw, ay si Dario pa ang nagturo sa kanya ng tamang paghawak sa rescue rope
matapos siyang magkamali sa drill. Hindi mo ako pagtatawanan? Tanong ni Pax, hingal na hingal. Bakit? May matututunan ka ba kung tatawanan kita? Walang naisagot si Pax. Mula noon, nabawasan ang yabang nito. Si Instructor Valmer naman, bagamat hindi palang ngiti, unti-unti nagpakita ng tiwala kay Dario. Velmoles, tawag niya isang hapon matapos ang water rescue drill. Opo, sir. Hindi ka pinakamabilis magbasa, hindi ka pinakamagaling magsalita, pero kapag nagkagulo, ikaw ang hindi nauuna sa takot. Mahalaga yun. Salamat po, sir. Huwag kang magpasalamat, pagbutihin mo pa. Opo, sir. Sa San Alipio, gumanda rin ang kalagayan ni Aling Neria. Dahil sa tamang gamutan at therapy na sinagot ng foundation, unti-unti na nitong nagagalaw ang kamay at nakaupo ng mas matagal. Hindi pa ito lubusang magaling, mulit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may pag-asa na sa kanilang bahay. Isang gabi, habang kausap ni Dario ang ina sa video call, nakita niyang nakangiti ito. Pumayat ka, sabi ni Aling Neria. Training po kasi. Pero ibang mukha mo ngayon. Paano po? Dati, mukha kang laging humihingi ng tawad sa mundo. Ngayon, parang natututo ka ng tumayo ng hindi nahihiya. Napatahimik si Dario. Hindi niya napansin yun sa sarili. Ngunit sa sinabi ng ina, may bahagi ng dibdib niyang gumaan. Hindi ko pa rin alam kung saan ito hahantong, ma. Hindi mo kailangang malaman agad. Ang mahalaga, umaandar ka na. Sa kabilang dako, si Celestina ay patuloy na nilalaban ng mga legal na hakbang ni Gael. Ngunit hindi na siya katulad ng dating Celestina na nagtatago lamang sa takot. Dahil sa suporta ng mga taong dating estranghero sa kanya, Dario, Lilet, Mang Tasio, Morven, Bruna at maging ilang taga San Alipio, naramdaman niyang hindi lahat ng laban ay kailangang harapin ng mag-isa. At si Dario, sa bawat araw na lumilipas ay unti-unti nang natututong hindi kasalanan ng tumanggap ng tulong, hindi kahinaan ng magkaroon ng pangarap, at hindi kailangang manapiling maliit ang buhay niya dahil lamang iyon ang nakasanayan ng ibang tao na makita sa kanya. Hindi na bumalik ang kwento sa ilog bilang sugat. Ang ilog ay nanatiling bahagi ng kanyang alaala, ngunit hindi na yun ang lugar kung saan siya muntik mawala. Iyon na ang lugar kung saan nagsimula siyang makita ng mundo. Mula sa pagiging binatang laging nasa gilid, unti-unti siyang napunta sa sentro ng sariling buhay. At habang papalapit ang araw ng pagtatapos niya sa training, hindi niya alam na ang pagbabalik niya sa San Alipio ay hindi lamang simpleng pag-uwi. Ito ang magiging simula ng panibagong kabanata kung saan ang dating pangarap niyang maging tagapagligtas ay magiging tunay na misyong magbabago hindi lang sa pamilya niya, kundi sa buong baryong minsang hindi naniwala sa kanya. Bago tayo magtuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat lugar, may mga taong katulad ni Dario, tahimik, hindi palaban sa salita. Madalas minamaliit pero kapag dumating ang panahon ng pagsubok, sila pala ang unang tatayo, unang sasalo at unang magsasakripisyo kahit walang kasigurahanong may makakapansin sa kabutihang ginawa nila. Lumipas ang halos 2 taon mula nang iligtas ni Dario Velmores sina Nilo at Naya sa rumaragasang ilog ng San Alipio. Sa loob ng panahon yon, hindi naging madali ang pag-usad ng buhay niya. Hindi parang kwento na kapag katapos ng isang kabayanihan ay bigla na lang nawala lahat ng problema. Marami pa rin siyang pinagdaanan, marami pa rin siyang gabing kinailangan niyang pilitin ng sarihing bumangon kahit pagod ang katawan, kahit masakit ang likod, kahit minsan ay bumabalik sa kanyang takot na baka isang araw bawiin ng mundo ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Pero ang malaking kaibahan, hindi na siya nag-iisa. Sa Ravelo Foundation Emergency Response Center, natapos ni Dario ang matinding training sa ilalim ni Instructor Valmar Ledesma. Hindi man siya ang pinakamataas sa written exams nung una, siya naman ang pinakamagaling sa practical rescue drills, crisis decision-making at community response simulation. Sa huling buwan ng training, siya ang napiling team leader sa isang malawakang evacuation exercise na isinagawa sa isang lugar na madalas bahain. Nang gabing yun, umuulan ng malakas sa simulation grounds. May mga volunteer na gumanap na matanda, bata at sugatan. May sirena, dilim, putik at mga peking debris na kailangang daanan. Ang ibang trainee ay nataranta, ngunit si Dario ay nanatiling kalmado. Team B, unahin ang matanda sa kanan.
Sigaw niya habang hawak ang radio. Pax, ikaw sa stretcher. Huwag mong buhatin na mag-isa. May injured sa likod ng poste. Magdala kayo ng ilaw. Si Pax Arandia, na dating nangotsa sa lanya, ay hindi na sumagot ng yabang. Sumunod ito agad, pawis at putik ang mukha. Sa loob ng training, unti-unti nitong natutunan na ang tunay na leader ay hindi ang pinakamalakas magsalita, kundi ang marunong makinig at kumilos kapag kinakailangan. Pagkatapos ng simulation, tumayo si Instructor Valmar sa harap ng buong grupo. Tahimik ang lahat, naghihintay ng puna. Kilala nilang hindi madaling magbigay ng papuri ang matigas na trainer. Maraming mali, simula niya. Napayuko ang ilang trainee. May kulang sa timing, may kulang sa communication, may ilang halos nagpanik. Pagkatapos ay tumingin siya si Dario. Pero may isang bagay kayong natutunan ngayong gabi. Kapag may taong marunong magdala ng takot ng hindi nagpapadala rito, mas maraming buhay ang laligtas. Tahimik pa rin ang lahat. Velmores, tawag ni Valmar. Opo, sir. Hindi ka na lang trainee. Simula ngayon, ikaw ang isa sa mga taong pwede ng pagkakatiwalaan sa totoong operasyon. Hindi agad nakasagot si Dario. Parang bumalik sa kanya ang lahat. Ang lumang bag na nakasabit sa dingding ng bahay nila, ang liham ng scholarship na minsang hindi niya natuloy, ang pangmamaliit ni Brixon, ang mga utos ni Kapitan Orencio, ang iyak ni Aling Neria, ang agos ng ilog at ang unang pagkakataong may nagsabing kaya niyang higit pa sa buhay na itinakda ng iba para sa kanya. Salamat po, sir. Mahina niyang sagot. Ngunit si Valmar, gaya ng dati, ay hindi nagpakita ng sobrang emosyon. Huwag kang umiyak dyan. May graduation ka pa bukas. Ayusin mo ang uniform mo. Napatawa ang mga trainee, kahit si Dario ay napangiti. Kinabukasan, sa simpleng graduation ceremony ng Ravelo Foundation, naroon si Celestina Ravelo, sina Nilo at Naya, Morvin, Ate Bruna, Attorney Sabelino Cruz at ilang opisyal ng foundation. Sa harap, suot ni Dario ang malinis na uniform na kulay navy blue. May patch ng foundation sa dibdib at pangalan niyang Velmores sa itaas ng bulsa. Nang tawagin ang pangalan niya bilang isa sa outstanding community response trainees, malakas ang palakpak ng kambal. Kuya Dario! Sigaw ni Naya, hindi napigilan ng sarili. Naya, saway ni Nilo, pero siya rin ay nakangiti ng malaki. Tumingin si Dario sa kanila at bahagyang tumanggo. Sa mga mata ng dalawang batang iyon, hindi siya kargador, hindi siya probinsyano, hindi siya kawawang tinulungan. Siya ang taong minsang lumusong sa ilog para sa kanila at ngayon ay patuloy na natututong iligtas pa ang mas maraming tao. Matapos ang seremonya, lumapit si Celestina sa kanya. Simple lang ang suot nito, ngunit gaya ng dati, dala nito ang katahimikan may lakas. Congratulations, Dario. Salamat po, Ma'am Celestina, kung hindi po dahil sa tulong ninyo. Hindi. Marhan siyang pinutol ni Celestina. Tinulungan ka namin sa pinto. Ikaw ang pumasok. Ikaw ang nagtiis. Ikaw ang hindi sumuko. Hindi sanay si Dario sa ganong salita, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na niya itinanggi. Dahan-dahan, natutuhan niyang hindi kabawasan ng pagkatao ang tanggapin kapag may nagawang mabuti. Lumapit sina Nilo at Naya. May hawak silang maliit na kahon. Para sa'yo, sabi ni Nilo. Binuksan ni Dario ang kahon at nakita ang isang simpleng kompas na may nakaukit sa likod. Para kay Kuya Dario, na nagturo sa amin na ang tapang ay hindi ingay, kundi puso. Hindi nakapagsalita si Dario. Hinaplos niya ang maliit na ukit at tumingin sa kambal. Hindi niyo kailangang gawin ito. Kailangan, sagot ni Naya. Kasi lagi mong sinasabi sa amin na huwag lumapit sa ilog ng walang kasama. Ngayon, ito naman, para hindi ka rin maliligaw. Napatawa ng mahina si Celestina. Si Dario naman ay napayuko, pinipigilan ng emosyon. Makalipas ng ilang linggo, bumalik si Dario sa San Alipio, hindi bilang bisita, hindi bilang dating mahirap na bumalik na may bitbit na kwento,
kundi bilang bagong Community Rescue Coordinator ng Ravello Foundation. Kasama niya ang plano para sa pagtatayo ng isang evacuation center, maliit na clinic at training program para sa mga kabataan at bangkero ng baryo. Pagdating niya, maraming tao ang sumulubong. Ang dating palengkeng punong-puno ng bulong-bulungan tungkol sa kanya ay ngayon ay may mga tarpaulin na nagsasabing, "Maligayang pagbabalik, Dario Velmores." Ngunit hindi iyon ang pinakaunang pinuntahan niya. Umuwi muna siya sa maliit nilang bahay sa tabing ilog. Nandoon si Aling Neria, nakaupo sa may bintana, may tungkod sa tabi at mas maayos na ang kulay ng muka. Hindi pa rin ito ganap na malakas, ngulit malayo na sa dating halos hindi makabangon. Dahil sa tuloy-tuloy na therapy at gamot, kaya na nitong tumayo ng ilang hakbang. Kaya na nitong kumain ng mag-isa minsan at kaya na nitong ngumiti nang hindi kinakailangang itago ang sakit. Pagpasok ni Dario, napatingin ito sa kanya. Matagal silang nagtitigan. "Ma," mahinang sabi ni Dario. Tumayo si Aling Neria ng dahan-dahan, hawak ang tungkod. Agad sanang lalapit si Dario para alalayan siya, ngulit itinaas ng kamay ng ina. "Ako muna," sabi nito. Hakbang. 1, 2, 3. Mabagal, nanginginig, ngulit malinaw. Lumapit si Aling Neria kay Dario gamit ang sarili niyang lakas. At nang makarating siya kay Dario, yunakap niya ito ng mahigpit. Doon tuluyang napaiyak si Dario. "Ma, anak," bulong ni Aling Neria. "Akala ko noon, habang buhay kitang pinabigatan. Araw-araw kong iniisip na kung hindi ako nagkasakit, malayo na sana ang narating mo. Huwag niyo pong sabihin yan. Pero mayan, nakita ko na hindi pala nasayang ang mga taon. Hindi ka pinahinto ng buhay, anak. Pinatibay ka lang nito." Hinawakan niya ang mukha ni Dario. "At ngayon, hindi lang ikaw ang nakabangon. Pati ako." Sa labas, naroon si Lilet Mayuga, dala ang bilaw ng suman. Kunwari ay abala sa pag-aayos ng balot kahit halatang nakikinig at umiiyak. Nang lumabas si Dario, agad nitong pinunasan ng mukha. "May alikabok," sabi ni Lilet. "Sa mata?" tanong ni Dario. "Oo, espesyal na alikabok. Nakakaiyak." Napangiti si Dario. "Salamat sa pag-aalaga kay mama habang wala ako." "Hindi libre yan," sabi ni Lilet. "May bayad yan kapag yumaman ka na. Ilang taon mo na akong sinisingil niyan. Kasi hindi ka pa yumayaman. Hindi pa ba?" Tumingin si Lilet sa uniform niya, sa bagong tindig niya, at sa matang dati ay laging pagod, ngulit ngayon ay may liwanag na. "Mayaman ka na. Hindi lang sa pera." Hindi agad nakasagot si Dario. Sa pagitan nila, may katahimikang matagal nang nabubuo. Hindi man iyon agad pinangalanan, hindi man naging bigla ang pag-iibigan na parang sa nobela, malinaw na may malasakit silang parehong inigatan sa mahabang panahon. Samantala, hindi pa tapos ang laban ni Celestina Ravello sa Maynila. Ang kaso laban kay Gael Monteverde, Roderick Fajardo at Lando Gaspil ay umabot sa korte. Dahil sa mga ebidensyang nakuha, mga mensahe, bank transfers, video files at salaysay ni Lando, unti-unting lumitaw ang buong plano. Sinundan nila si Celestina sa San Alipio. Sinubukan nilang humanap ng pagkakataong sirain siya bilang ina. Ginamit nila ang takot, media at maling impormasyon para makuha ni Gael ang pabor sa custody battle at kontrol sa shares ng kumpanya. Sa huling pagdinig, humarap si Celestina sa korte ng kalmado. Naroon sina Nilo at Naya sa likod, kasama si Ate Bruna at Morven. Naroon din si Dario bilang saksi. Hindi na may benda sa braso, kundi nakaayos at matatag. Si Gael na dati ay puno ng yabang, ay hindi makatingin ng diretso sa dating asawa. Si Roderick naman ay pawis na pawis, tila hindi makapaniwalang ang ilang taong panluloko ay nauwi sa sariling pagbagsak.
Hindi naghiganti si Celestina sa maruming paraan. Hindi niya kailamang ibaba ang sarili sa antas ni Gael at Roderick. Hinayaan niyang batas, ebidensya at katotohanan ang tumapos sa kayabangang matagal nang nanakit sa kanya. Pagbalik ni Celestina sa San Alipio kasama ang kambal, hindi na siya ang babaeng unang dumating doon na puno ng takot at pagtago. Mas maingat pa rin siya, ngunit hindi na siya nakakulong sa pangamba. Natutuhan niyang may mga taong hindi binibili ang katapatan. May mga pamilyang hindi dugo ang batayan. At may mga lugar na kahit simple, kayang magbigay ng bagong simula. Sa tulong ng Ravelo Foundation at pamumuno ni Dario, sinimula ng pagtatayo ng San Alipio Community Rescue and Evacuation Center. Pinangalanan itong Tasio Balgos Rescue Hall bilang pagkilala kay Mang Tasio, ang matandang bangkerong nagturo kay Dario lumungoy at tumulong sa pagsagip noong araw ng aksidente. Nang malaman ito ni Mang Tasio, kunwari pa itong nainis. "Bakit pangalan ko? Buhay pa ako ah!" Reklamo niya habang nakaupo sa bangko sa pantalan. "Mas magandang marinig niyo po habang buhay pa kayo," sagot ni Dario. "Dapat pangalan mo na lang." "Hindi po. Kung hindi niyo po ako tinuruang lumungoy, baka wala ako rito." Napatingin si Mang Tasio sa ilog. Matagal siyang nanahimik bago siya nagsalita. "Noong bata ka, akala ko tuturuan kita lang lumutang. Hindi ko alam na balang araw, tuturuan mo rin ang buong baryo kung paanong bumangon." Sa pagbukas ng rescue center, halos buong San Alipio ay dumalaw. May mga batang may hawak na maliit na bandila. May mga nanay na nagbala ng pagkain. May mga mangingisdang nagsabit ng lambat si bilang dekorasyon. May mga kabataang nagpalista para maging volunteer. Dumating din si Kapitan Orencio Daluya, mas tahimik na yon kaysa dati. Hindi na ito kasing yabang. Napilitan siyang harapin ang kakulangan niya matapos ang imbestigasyon sa aksidente at bago man nanatili sa posisyon, malinaw na nawala na ang dating kapit ng kanyang pangalan sa mga tao. Lumapit siya kay Dario bago magsimula ang programa. "Dario," sabi niya, halatang nahihirapan. "Ano po yun, Kap? Marami akong nasabing hindi maganda sa iyo noon. Minsan kasi akala ko kapag mahirap ang tao, hanggang utos lang. Mali ako." Napalunok si Orencio. "Pasensya ka na." Tahimik na tumingin si Dario sa kanya. Sa ibang panahon, baka ito ang hinihintay niyang pagkakataon. Ang makita ang taong nang maliik sa kanya na yumuyuko. Pero nang nandun na, wala siyang naramdamang sarap sa paghihingati. Ang naramdaman niya ay pagod sa lumang sakit at kagustuhang hindi na iyon dalhin pa. "Tanggap ko po," sabi niya. "Pero sana sa susunod, hindi lang sa akin kayo magbago, sa lahat ng may hirap na lumalapit sa inyo." Napayuko si Orencio. "Oo, susubukan ko." Nakita iyon ni Brixon Talion mula sa gilid. Matagal siyang nag-atubili bago lumapit. Wala na ang dati niyang ngisi. "Dario," sabi niya, "hindi ako marunong magsalita ng ganito pero sorry." Napatingin si Lilet mula sa malayo, tila handang makialam kung mayabang na naman si Brixon. Pero sa pagkakataong iyon, totoo ang boses nito. "Ang dami kong sinabi noon, wala naman pala akong kayang patunayan." "May oras ka pa," sagot ni Dario. "Para saan?" "Para maging mas mabuting tao." Hindi inaasahan ni Brixon ang sagot na iyon. Tumanggo siya at sa unang pagkakataon, umalis siyang walang panlalait, walang yabang at walang pilit na tawa. Sa mismong programa, umakyat sa maliit na entablado si Celestina. Kasama niya sina Nilo at Naya. Nasa unahan si Aling Neria, nakaupo sa wheelchair pero maaliwalas ang muha. Katabi niya si Lilet, si Mang Tacho, Morven, Ate Bruna, Attorney Sabilino at Instructor Valmer na espesyal na dumalo sa Maynila. Ang gusaling ito, simula ni Celestina, ay hindi simbolo ng yaman ng Ravelo Foundation. Simbolo ito ng utang loob namin sa isang baryo na nagturo sa amin ng katapangan, malasakit at katotohanan. Tumingin siya kay Dario. May mga taong tinatawag na bayani dahil nakita silang gumawa ng isang malaking bagay.
Pero may mga bayani na matagal nang gumagawa ng mabubuting bagay bago pa sila mapansin. Si Dario Vilmores ay isa sa kanila. Nagpalakpakan ng mga tao. Tinawag si Dario sa entablado. Sa bawat hakbang niya, naalala niya ang dati niyang sarili, ang binatang nakayuko habang binubuhat ang sako, ang mekanikong hindi binabayaran ng tama, ang anak na umiiyak ng tahimik sa dilim dahil hindi niya alam kung paano pagkakasyahin ang pera. At ngayon, nakatayo siya sa harap ng baryong minsang hindi siya nakita. Iniabot ni Naya ang isang medalya habang si Nilo nagbasa ng nakasulat. Para kay Kuya Dario Vilmores sa kanyang tapang, kabutihan at paglilingkod sa San Alipio. Lumuhod ng kaunti si Dario para maisuot ni Naya ang medalya sa kanyang leeg. Pagkatapos, yumakap ang bata sa kanya. Hindi na ako lalapit sa ilog ng walang kasama, bulong ni Naya. Napatawa si Dario. Mabuti naman. Lumapit si Nilo at yumakap din siya. Gusto ko din maging volunteer paglaki ko. Mag-aaral ka muna, sabi ni Celestina mula sa likod. Volunteer after homework, sagot ni Nilo. Nagtawanan ng mga tao. Nang magsalita si Dario, simple lang ang sinabi niya. Walang magarbong salita, walang pilit na pagpapayak. Hindi po ako sanay magsalita sa harap. Mas sanay po akong kumilos na lang. Pero gusto ko pong sabihin na ang gusaling ito ay hindi para sa akin. Para ito sa mga batang kailangang maging ligtas, sa mga magulang na ayaw mawalan ng anak, sa mga maningisda, magsasaka, lolo, lola at sa kahit sinong minsang mararamdaman na wala silang kakampi kapag may sakuna. Tumingin siya kay Aling Neria. At para rin ito sa mga taong matagal nang nangarap pero napigilan ng hirap. Huwag po nating hayaang sabihin ng mundo na hanggang saan lang tayo. Minsan mabagal ang pagdating ng pagkakataon, pero kapag dumating, tanggapin natin. At kapag tayo naman ang may kakayahang tumulong, huwag nating ipagkait sa iba. Tahimik ang mga tao sa ilang segundo bago sumabog ang palakpakan. Sa pagtatapos ng araw, habang lumulubog ang araw sa likod ng mga puno ng niyog, nagtipon ng mga pangunahing tauhan sa tabing ilog. Hindi na iyon ang ilog ng takot para kay Celestina. Hindi na iyon ang ilog ng halos kamatayan para kay Nilo at Naya. At hindi na iyon ang ilog ng batang Dario na puno ng pangarap na napigil. Ngayon, isa na itong paalala na may mga agos sa buhay na hindi mo kayang pigilan, pero maaari mong matutunang lungyungin. Lumapit si Celestina kay Dario habang pinapanood nila ang kambal na naglalaro sa ligtas na bahagi ng damuhan malayo sa tubig, kasama si Morven at Ate Bruna. Dario, sabi ni Celestina, hindi ko alam kung paano kami makakabangon noon kung wala ka. Ma'am, kayo rin po ang tumulong para makabangon ako. Celestina na lang, sabi niya, bahagyang nagngumiti. Matagal na tayong hindi estranghero. Napatingin si Dario sa kanya. May sandaling tahimik sa pagitan nila. Hindi pilit, hindi minamadali. Pareho silang maraming pinagdaanan. Pareho silang natutong magtiwala muli. Ngunit hindi nila pinilit gawing mabilis ang anumang namumuo sa kanilang puso. Sa ngayon, sapat ng may respeto, pagkakaibigan at isang pamilyang nabuo mula sa sakuna at malasakit. Sa di kalayuan, si Lilet ay pinagmamasdan sila. May kirot man sa puso, hindi iyon inggit. Alam niyang may mga taong dumarating sa buhay natin, hindi para angkinin, kundi para tulungan maging buo. At sa sariling paraan, naging bahagi siya ng pagbangon ni Dario. Lumapit si Dario sa kanya maya-maya. Lilet, sabi niya, salamat sa lahat. Sa kakanin, sa pang-aaway mo sa mga umaapi sa akin, sa pag-aalaga kay Mama. Matagal ko nang sinisingil yan. Biro ni Lilet. Ano ang bayad? Ngumiti si Lilet. Huwag mong kakalimutan kung sino ka bago ka pinalakpakan ng mga tao. Tumanggo si Dario. Hindi ko kakalimutan. Kinagabihan matapos kong programa, umuwi si Dario sa bahay nila. Hindi pa rin mansyon ang bahay nila. May mga luma pa ring kahoy, may mga bahagi pa ring kailangang ayusin. Ngunit hindi na iyon bahay na puno ng bigat. May bagong bubong na, may maliit na taniman sa gilid, may ilaw na hindi na kumukurap-orap.
At sa loob, si Aling Neria ay nakaupo sa mesa, naghihintay sa kanya na may nakahandang simpleng hapunan. "Pagod ka?" tanong nito. "Opo, pero magandang pagod." Umupo si Dario sa tapat niya. Kumain sila ng tahimik, gaya ng dati. Ngulit ang katahimikan ngayon ay hindi na puno ng pangamba, puno na ito ng kapayapaan. Pagkatapos kumain, lumabas si Dario sa maliit na bakuran. Mula roon, tanaw niya ang ilog, ang bagong rescue center sa di kalayuan at ang baryong minsang nagpakitid sa mundo niya. Mulit ngayon ay bahagi na ng pangarap niyang palawakin. Lumabas si Aling Neria, dahan-dahang naglalakad gamit ang tungkod. "Anak," sabi niya. "Opo, ma. Masaya ka na ba?" Matagal na tumingin si Dario sa ilog. Naalala niya ang tanong ni Lilet noon. "Kailan ka sasaya?" Noon ang sagot niya ay kapag hindi na iniinda ng ina nito ang sakit. Ngayon, hindi pa perpekto ang lahat. May mga pagsubok pa ring darating, may mga responsibilidad pa rin, may mga sugat pa ring naghihilom. Pero iba na ang puso niya. "Opo," sagot niya sa wakas. "Hindi pa perpekto ang buhay natin, pero masaya na ako." Ngumiti si Aling Neria at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gabi, yakapin niya ang anak. Sa huli, hindi naging mayaman si Dario dahil lamang sa perang dumating sa buhay niya. Yumaman siya sa respeto ng baryo, sa paggaling ng ina, sa pangarap na natupad, sa mga batang patuloy na tumitingala sa kanya, sa mga kaibigang hindi siya iniwan, at sa pagkakataong gamitin ng sariling sakit para maging lakas ng iba. Ang binatang minsang sinabing hanggang kargador na lamang ay naging tagapagligtas ng buong komunidad. Ang anak na akala niya ay habang buhay na lamang magbubuhat ng problema ay natutong tumanggap ng tulong at magbukas ng bagong daan. At ang ilog na minsang muntik kumuha ng buhay ay naging saksi sa isang katotohanang kailanman ay hindi na mabubura sa sanalipyo. Ang tunay na yaman ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa dami ng buhay na nahawakan niya ng may kabutihan, tapang, at pusong marunong magmahal hanggang sa huli.